Please like, share and subscribe. Kabanata 4191-4200. Sa isang kisap mata, ang hindi mabilang na nasuspine na mga koridor sa buong walang hanggang kaharian ay nagsimulang gumalaw tulad ng mga buhay na bagay. Minsan magkadugtong, minsan sira, mataas at mababa, hindi pantay. Ano ang sitwasyon? Ginamit ni Yefan ang pinakamataas na pananaw upang tumingin sa paligid, ngunit hindi pa rin makita ang labasan. Nakikita ko lang ang hindi mabilang na magulong enerhiya dito, lahat ay umiikot ng ligaw, parang isang magulong undercurrent. Biglang naunawaan ni Yefan na ang lokasyon ng exit ay lumayo rin sa kanya sa daloy ng mga enerhiyang ito. Ito ay tulad ng isang gumagalaw na maze dito, nagpapalit ng mga posisyon sa oras at espasyo sa lahat ng oras. Hindi mapigilan ni Yefan na sumimangot, paano siya nakalabas? Gusto mo bang maghanap siya ng labasan ng mag-isa? Westland. Sumigaw si Yefan, ngunit walang sumagot. Ang taong ito. Talagang may problema, bumantong hininga si Yefan. Pakiramdam niya ay masyadong maasikaso at mabait ang taong ito, ngunit dahil miyembro siya ng akademya, pakiramdam niya ay hindi dapat magkaroon ng kaguluhan. Sinong mag-aakala, imposible pa ring magbantay. Dahil nandito na, maging ligtas tayo. Dahil gusto siyang ikulong ng kabilang partido dito, gusto niyang lumabas mag-isa. Anyway, may 2 araw pa bago magsimula ang assessment, at may oras pa siya. Gamit ang spatial displacement, sinimulan ni Yefan na mabilis na suriin ang lahat ng kapakipakinabang na pahiwatig sa hindi inaasahang walang hanggang kaharian na ito. Kasabay nito, medyo nagulat ang isang grupo ng mga tao sa labas nang makita nilang isinara ni Westland ang pasukan sa exam room. Mr. Westland, bakit sarado ka? Bulong ni Dugu. Nako, kailangan kong umalis saglit para sa ilang bagay. Ang pintong ito ay hindi maaaring iwang bukas sa lahat ng oras. Babalik ako mamaya. Sabi ni Westland, tumalikod at naglakad palayo, biglang nawala. Terena, bakit mo isinara ang pinto? Misteryoso. Dugu pouted, natatakot ba tayo na hindi tayo makasilap sa examination room? Itong mga examination room, na-check ko na ng maaga, at alam ko. Ito ang dibdib. Sabi ni Lay Boyleswater. Anong dibdib? Bulong ni Dugu. Sabi ko, ang dibdib mo, itinuro ni Lay Boyleswater ang katawan ng dalaga. Dugu Good ay tumingin sa kanyang paliparan, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga tenga, at siya ay sumuntok at sumipa nang siya ay umakyat. Lay ang apelyido. Ang lakas ng loob mong mostiyahin si Miss Ben. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Hinawakan ni Lay Zushui ang kanyang ulo at bumantong hininga, bagaman ito ay isang tadhana na itinakda ng Diyos, ang kapalarang ito ay napakahirap. Ngunit muli siyang sumimangot at bumulong pero, kakaiba ang Westland na iyon. Nakatayo, inalis ni Gordon ang kanyang madilim na kalooban sa oras na ito, at sinenyasan na tumawag ng isang sidekick. Ang sidekick na iyon ay may hawak na tablet light brain sa kanyang kamay, nakadamit na parang business elite. Shotcha, hindi ako humanga sa examination room ng Eternal Kingdom, utos ni Gordon. Your Excellency Gordon, nasuri ko na ito, ang ulat ng kanyang nasasakupan, itong walang hanggang kaharian ay ipinagbawal sa loob ng 10,000 taon, kaya wala kang impresyon na ito ay normal. Ano? Kumunot ang noo ni Gordon, ito ay ipinagbabawal. Oo, binuksan ng kanyang nasasakupan ng isang larawan, tingnan mo, ang larawan ng walang hanggang kaharian na ito 1,000 taon na ang nakalilipas ay tinataka ng isang pagbabawal at isang bakal na kandado. Kung gayon bakit ito binuksan ngayon? Hawak pa rin ng Westland ang susi. Hindi alam iyon. Nagpakita ng mapaglarong tingin si Gordon, pagkatapos ay ngumisi, kawili-wili, mukhang may problema ang Sword God. Anong nangyari dito? Sa oras na ito, isang maringal na matanda ang pumasok sa silid ng pagsusulit. Master Kerr Oso. Kinilala ng lahat na ito ang pinuno ng pangkat na Anti-Sword God ng Akademya. Bakit ka nandito? Tumayo si Lay Zushui at nagtanong. Naiinis na sabi ni Kerr Oso, anong mga kwalifikasyon ang dapat piliin at piliin ang kanyang Sword God mula sa silid ng pagsusulit ng mahusay na akademya? Hindi ko hahayaang sirain niya ang kasaysayan ng mga mahuhusay na akademya na ito. Paano ang iba? Tawagan siya. Isang grupo ng mga estudyante nagtinginan sila sa isa't isa ng may pagtataka, iniisip na kaya mong kontrolin ang Sword God. Kahit dumating dito. Sa kasamaang palad, ang Sword God ay pumasok sa Eternal Realm at hindi pa lumalabas, sabi ni Lay Zushui. Nang marinig ni Kerr Oso ang mga salita, gulat na gulat ang kanyang mukha. Ano? Eternal Kingdom? Dali-dali niyang hinabol siya at mukhang hindi makapaniwala, sino ang nagbukas ng pinto nitong walang hanggang kaharian. Sa oras na iyon, natagpuan din ng maniniil na mali ang sitwasyon at dumating sa arena. Instructor Kerr Oso, bakit ang walang hanggang kaharian na ito ay ipinagbawal na may mga tanikala? Bakit? Bumaba ang mukha ni Kerr Oso, syempre dahil hindi ito mabubuksan. Matagal nang ipinagbawal ang silid ng pagsusulit na ito. Bawal gamitin. Natigilan ang lahat, si Kerr Oso ay isang matandang lalaki ng akademya at siguradong hindi magsasalita ng kalokohan. Ngunit sa kasong ito, ano ang sitwasyon sa Westland? Hindi, kailangan kong sabihin kay Dean Fang ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Kerr Oso, at nagmamadaling kinuha ang Star Map bracelet para makontak siya.
Nang makita ni Dugo ang nagmamadaling pagtalikod ng matanda, nagbuntong hininga si Dugo at nagtaka, ano ang nangyayari sa kanya. Napupuot sa Sword God. Hinawakan ni Lei Zhuxue ang kanyang baba. Sa isang marangyang gininto ang palasyo. Hinawi ni Fang Henshaw ang kanyang mahabang buhok at umupo sa isang mataas na stool na gawa sa jade at alahas. Hawak niya ang isang jade stick ng sigarilyo sa isang kamay at isang paintbrush sa kabilang kamay, nagpipintura ng maluwag. Hindi kalayuan sa kanya, isang banda ng mahigit 100 tao ang tumutugtog para sa kanya mag-isa. Sa kabilang banda, may ilang mga katulong, na may hawak na pintura at mga kagamitan sa pagpipinta, naghihintay anumang oras. Tulad ng kanyang pagiging maluwag at eleganteng, isang komunikasyon mula kay Carl Oso ang dumating. Itong matandang ito, anong problema? Nawala ang tingin ni Fang Hen, at binuksan ng katulong ang kanyang magaan na utak. Teacher Carl Oso, may problema ba? Nakangiting tanong ni Fang Henshaw. Dean, may nangyari, binuksan ni Westland ang Eternal Realm, at pumasok ang Sword God. Ang ngiti ni Fang Henshaw ay natigil sa isang iglap, at walang sabi-sabi, siya ay gumawa ng isang stroke patungo sa kawalan sa tabi niya. Sa isang iglap, ang pintura ng vermilion ay naging pinto ng espasyo. Pumasok si Fang Henshaw sa pintuan at dumiretso sa examination room. Tumangala siya at nakita niya na ang walang hanggang kaharian na nabuksan na ay may pangit na mukha. Sigurado ka bang nasa Sword God? Bumantong hininga si Kur Oso, nakita ito ng mga estudyante ng kanilang sariling mga mata. Dam! Kumunat ang noo ni Fang Henshaw. Dean, sino ang nagbukas ng Nine Dragon Cable Star Chain? Tanong ni Kur Oso. Paano ko nalaman? Ang boses ni Fang Henshaw ay isang oktabo na mas mataas, sa ilalim ng lumikha, walang sino man ang dapat magtangkang buksan ang kadena na ito at ang selyo dito. Talagang hindi ito isang bagay na magagawa ng Westland. Biglang nag-isip si Fang Henshaw ng isang tao, tumingin siya kay Kur Oso, na nasa tabi niya, ngunit hindi nagsalita. Malinaw na naunawaan ni Kur Oso ang hula ni Fang Henshaw, President Fang, ang pinakakagyat na gawain ay hanapin ang Westland, tama ba? Napabuntong hininga si Fang Henshaw at mapaglarong tumingin kay Kur Oso. Pumasok ang Sword God, hindi ba dapat masaya ka? Namilog ang mga mata ni Kur Oso, at sinabi niya, bagaman tumututol ako na hayaan siyang maging chief examiner, hindi ko siya pinapayagan. Sino ang nagbabalak laban sa akademya? Kabanata 4172 ang susi. Tulad ng inaasahan sa iginagalang na tagapagturo ng Kur Oso, mayroon pa rin akong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga steak at ng mga steak. Fang Henshaw. Ngumisi. Hindi nagbago ang mukha ni Kur Oso, masyadong magaling ang Dean, akademya lang ang iniisip ko. Maraming salamat. Hindi ginawa ni Fang Henshaw. Mag-abala na ituro ito, at agad na nagsimulang makipag-ugnayan sa Westland. Gayunpaman, tinanong ko ang pamamahala ng lahat ng mga akademya, at walang bakas ng Westland. Ang lalaking ito, talagang nawala. Ang susi ay kinuha niya ang susi, nakasimangot si Kur Oso. Nagbuntong hininga si Dugo at nagtanong sa oras na ito, Dean, walang ekstrang susi para sa pintong ito. Ang aming bahay ay may ilang ekstrang susi para sa bodega. Tiningnan siya ni Fang Henshaw at Carl Oso na may kakaibang mga mata. Ikaw ba si Dugo Guda? Oo, oo. Sabay tawag sa akin ni Dean Fang. Parang may soft spot siya sa akin. Tuwang-tuwa si Dugo Guda. Tinakpan ni Lei Zhuxue ang kanyang mukha at direktang sumuko. Nakahinga ng maluwag si Fang Henshaw, ngunit hindi siya nagkaimik. Dean, sa hinaharap, dapat nating isaalang-alang ang pagdaragdag ng ilang mga pagsusulit sa panitikan, bumantong hininga si Kur Oso. Sa sandaling ito, bumaba ang punong malupit at nagtanong, kayong dalawa, hindi ba mabubuksan ang walang hanggang kahariang ito maliban sa susi? Hindi ba't ang dekano rin? Napagtanto din ng lahat ng mga estudyante, kabilang si Gordon, na may mali sa oras na ito. Lumapit na nagtataka. Humalaklak si Fang Henshaw, kayong mga munting tao, sa palagay ba ninyo ang mundong nilikha ng lumikha ay talagang napakadaling matitinag? Posible ang puwersahang pagbubukas nito, ngunit ito ay napakatagal, at kung ano ang magiging epekto nito sa oras at espasyo sa loob, walang nakakaalam. Mahirap sabihin. Gayun din, kahit pilit kong buksan ang iba pang mga pinto, hindi ko ito mapipilit sa walang hanggang kahariang ito. Lalong nagkagulo ang mga tao. Dean, nabalitaan ko na ang Eternal Kingdom na ito ay hindi na ginagamit. Bakit ito nakalock? Tanong ni Gordon. Si Fang Henshaw ay walang magawa, alam mo ba kung ano ang kapangyarihan ng mga emperador ng Eternal na dakilang emperador? Narinig ko na ang Eternal Great Emperor ay nangongolekta ng lahat ng uri ng kapangyarihan ng emperador matagal na ang nakalipas. Sabi ni Gordon. Ang katotohanan na maaari siyang mangolekta ng mga buto ng emperador ay nauugnay din sa kanyang sariling kapangyarihan ng emperador. Sinabi ni Fang Henshaw, ang kapangyarihan ng emperador ng Eternal Emperor ay isang absolute variable. Absolute variable. Ito rin ay ang kapangyarihan ng isang emperador. Kumunat ang noo ng tyrant. Ano ang silbi niyan? Naguguluhan si Dugu. Natural na ito ay lubhang kapaki-pakinabang, sabi ni Fang Henshaw, ilang beses mo magagamit ang iyong pinakamakapangyarihang panlilinlang. Sinabi ng tyrant, ang lore trick, syempre, ay isang beses, at kailangan mo ng lahat ng iyong lakas. Iba ang kawalang hanggan. Ngumiti si Fang Henshaw at nagsabi, anumang panlilinlang na ginagamit niya, kapag ginamit, maaari itong tumagal magpakailanman.
Upang magbigay ng pinakasimpleng halimbawa, dapat malaman ninyong lahat na ang pinakanakapipinsalang panlilinlang sa harapan ng Shenlong ay ang Longxiao Jiushan. Ngunit ang Longxiao Jiushan ay mahirap gamitin sa aktwal na labanan, dahil ito ay nakakaubos ng oras at labor-intensive, at hindi ito madaling tamaan. Kung gagamitin ito ng Eternal Emperor, magiging iba ito. Pagkatapos niyang gamitin ang Longxiao Jiushan, ito ay palaging umiiral. Dahil para sa kanya, kailangan lang niyang kontrolin ang enerhiya ni Longxiao Jiushan, patuloy itong magiging matatag doon, at walang pagbabago sa enerhiya. Ibig sabihin, sa teorya, hanggat gusto niya, maaari siyang gumalaw sa anumang anggulo. Patuloy na palayain si Longxiao Jiushan, na walang dead ends. Biglang nagising ang mga estudyante. Ito ay kabalbalan din. Kung gayon, ang eternal na emperador na iyon, hindi ba't may limitasyon? Hindi ba ito mauubusan ng enerhiya? Umiling si Fang Henshaw, ito ang henyo ng kawalang hanggan. Siya ay nagdarambong sa buong mundo, nilalamon ang hindi mabilang na makapangyarihang mga katawan ng enerhiya. Ang walang hanggang katawan ay isa ng pinagsama-samang hindi mabilang na mga mundo, at nagdadala siya ng hindi mabilang na mga bituin sa kanyang katawan. Maging ang mundo. Sa pamamagitan ng ganap na mga variable, ang mga enerhiya na ito ay matatag na isasama sa kanya, na katumbas ng pagsunod sa kanyang pagpapadala. Ang makakagawa nito ay siya, kahit ang emperador ng Destiny ay hindi magagawa. Sa pamamagitan nito kailangan mong maghintay para sa kawalang hanggan upang maubos, natatakot ako na ang malaking mundo ay hindi na umiiral. Natahimik si Lei Jianshui, hindi nakakagulat na matatawag itong Eternal Emperor, ito ay immortalidad at immortalidad. Oo, sa teorya, ang walang hanggang Yangshuo ay matatag at hindi nagbabago. Kapag ginaisang niya ang kapangyarihan ng emperador, hindi na niya uubusin ang Yangshuo. Napabuntong hininga si Fang Henshaw, bagaman sa kasaysayan ng akademya, ang tadhana ay nanag sa walang hanggan. Ngunit kung talagang gusto nating lumaban, sa katunayan, walang paraan upang kunin ang kawalang hanggan kasama ng tadhana, iyon ay, isang pag-iral na hindi maaaring patayin, matupok, o matatalo. Kaya, Direktor, ang ibig mong sabihin ay ang walang hanggang kaharian na ito ay ganap din. Variable creation, kahit anong atake mo, hindi nito mapahina ang lakas nito. Sinabi ni Kuroso, isa lamang itong dahilan. Bakit? Walang magawang sinabi ni Fang Henshaw, dahil isinama ng Eternal Emperor ang mga katangian ng absolute variable dito noong nilikha niya ang examination room na ito, upang ang lahat ng enerhiya sa loob ay hindi mawala. Ang enerhiya na dinala ay napanatili din. Ang mga enerhiya na ito ay patuloy na tumataas sa bawat pagtatasa, at sa huli. Ang buong magulong kapaligiran ng enerhiya sa loob ay lubhang mapanganib. Ito ay dahil ito ay masyadong mapanganib, kaya ang silid ng pagsusulit na ito ay ipinagbawal, at ito ay natataka ng 9 Dragon Star Chain na ginawa ko gamit ang aking sariling mga kamay. May kaina-hinalang sinabi ng Tyrant, kahit na ang enerhiya sa loob ay hindi maaaring mawala, ito ay hindi hihigit sa katotohanan na ang magulong densidad ng enerhiya ay mataas, at ang kapaligiran sa silid ng pagsusuri ay mas malala, kaya hindi na kailangang ganap na iwanan ito. Din, ano ang mayroon sa walang hanggang kahariang ito? May isang halimaw, isang walang hanggan at hindi mabilang na mga piling guro at estudyante ng akademya, isang halimaw na hindi sinasadyang nilikha. Sa isang malayang mundo, personal na sinabi ni Simon sa Westland na pumunta rito. Si Westland ay dinala dito ni Simon pagkalabas niya sa silid ng pagsusulit. Ngunit bilang pamunuan ng akademya, hindi siya masyadong malinaw kung ano ang mga lihim na nakatago sa walang hanggang kaharian. Halimaw. Nagtaka si Westland, anong uri ng halimaw ang makakatalo sa Sword God? Iyan ay hindi isang ordinaryong halimaw, sabi ni Simon na nakangiti, ang walang hanggang ganap na variable ay ang lupa na nag-aalaga sa halimaw na iyon. Hanggat ang walang hanggang kaharian ay hindi nasira, ang halimaw ay mananatili magpakailanman. Kahit ang Yefa na iyon, hindi ganoon kadaling makaalis. Natigilan si Westland, kaya nga, hanggat makalipas ang 2 araw, hindi pa rin lalabas ang Sword God. Halika, tapos siya ay magiging katatawanan. Iniunat ni Simon ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin ang susi. Walang sabi-sabi, ibinigay ni Westland ang nag-iisang susi na tanso. Ito lang. Oo, kinumpirma ko na ang Eternal Emperor ay gumawa lamang ng isang susi na ito, at dahil hindi ito maaaring kopyahin, ito ay palaging ganito, sabi ni Westland. Ngumisi si Simon, isang mapangwasak na puwersa ang lumabas mula sa kanyang kamay, at ang kulog at apoy ay baliw na gamulong sa isang marahas na ipoypo. Hindi nagtagal at natunaw at na-deform ang susi, at nawasak ito. Ngayon, wala nang susi. Kabanata 4173 sa ilalim ng kahon. Sinabi ni Westland na may isang nakakabigay puri ng ngiti, si Sir Simon ay talagang walang kapantay sa mga kapangyarihan ng mahika. Kung talagang hindi ako matutumbasan sa magic skills, dapat gawing abo ang susi na ito. Isang kislap ng paninibugho ang sumilay sa mga mata ni Simon, at tumingin siya sa may deform na susi at nagsabi, ang Eternal ay isang matandang halimaw, at isang susi lamang ang ginawa ng labis na kasuklam-suklam. Marami, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagdududa sa kanyang kapangyarihan, ibig sabihin, mayroong tunay na pag-iral sa antas ng kisame. Sir Simon, may tanong ako. Magsalita ka. Kahit na wala na ang susi, okay lang para kay President Fang na makipag-ugnayan sa Eternal Emperor, di ba? Kung hindi lalabas ang Sword God, hayaang lumabas ang Eternal Emperor.
Hindi mo ba mabubuksan ang pinto kung kikilos ka? At saka, sinasabing may personal na relasyon ang Sword God at ang Eternal Emperor. Napapikit si Simon, matalino ka kung may isip mo ang antas na ito. Oh, Lord Simon. I think may countermeasure. Masayang sabi ni Westland. Sa Eternal Kingdom, imposibleng panatilihin siyang nakakulong sa lahat ng oras. Ang tanong, paano siya nakalabas? Napangiti si Simon ng may pagmamalaki, ilabas mo lang ang balita na ang Sword God ay nakulong sa Eternal Kingdom, at maaaring kailanganin niyang hanapin ang Eternal. Tanging ang dakilang emperador ang maliligtas. Sa ganitong paraan, kahit na si Fang Henshaw ay talagang pumunta sa Eternal, kung ang Eternal ay hindi makakakilos, ito ay magiging isang problema. Nagningning ang mga mata ni Westland, oo, siya ay isang marangal na Emperor Sword. Bilang isang punong taga-suri, ngunit nakakulong sa silid ng pagsusuri. Sa huli, isang biro ang kailangan mong ilipat ang mga rescue soldiers at umasa sa Eternal Emperor para iligtas sila. Talagang malas ang pakulo ni Sir Simon. Ah, napakatalino. Grabe. Muntik nang makaligtaan si Westland, namutla sa takot. Malamig na sumangot si Simon at sinabing, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito, ngunit ang akademya, hindi ka na makakabalik. Kung maaari mong pagsilbihan si Sir Simon, ang akademya ay hindi babalik, sabi ni Westland na may ngiti. Dahil gusto mo akong sundan, manatili ka sa mundo ko, sabi ni Simon. Manatili dito. Tiningnan ni Westland ang magandang hardin ng mga bulaklak sa paligid, Panginoon Simon, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo dito? Dati. Kaya niyang tapusin ang pagsasalita, higit sa 100 ilaw ang lumiwanag sa lahat ng direksyon. Purple Magic Circle. Boom boom boom. Higit pa. Kaysa sa 100 fuchsia fire sinunog ang Westland ng direkta sa abo. Nagwiwisik ang fly ash sa dagat ng mga bulaklak. Manatiling magpakailanman, gumawa ng pataba. Ngumisi si Simon at itinapon sa putik ang deformed key. Si Shen Kixing, halos biglang, ang mga chismis na ang Sword God ay nakulong sa Eternal Kingdom ay kumakalat sa lahat ng dako. Damn Simon. Siguradong siya iyon. Si Fang Henshaw ay nasa opisina, malakas na hinahampas ang mesa. Kung wala kang ebidensya, hindi ka maaaring maghinala sa mga tao, mahinang sabi ni Kerr Oso. Ebidensya. Ang taong iyon ay walang awa, at ang Westland ay tinatayang nasunog hanggang sa abo. Saan? Makakahanap ba ako ng ebidensya? Hindi mo ba naiintindihan ang mga estudyanteng tinuturuan mo sa sarili mo? Sino pa ba? Kakaunti lang ang mga mage na kayang sunugin ang star chain ko. Napag-alitan si Fang Henshaw, kung dahil sa kanya sa pagkakataong ito, masasaktan siya. Hindi ko siya mapapatawad sa pagkawala ng mga bayarin sa pag-sponsor ng advertising na iyon. Kumunot ang noo ni Kerr Oso, President, ang inaalala mo ay pera. Sword God at pera, may pagkakaiba ba? Saglit na nag-alinlangan si Fang Henshaw, pagkatapos sa storage space, isang napakatandang contactor ang kinuha. Ito ang unang prototype ng Light Brain. Itong lumang antigo, may koleksyon ka pa ba? Pagtataka ni Kerr Oso. Sa tingin mo ba gusto kong kolektahin ito? Kung gusto mong makipag-ugnayan kay Eternal, kailangan mong gamitin ito. Ang matandang iyon. Kadalasan ay nagpapadala lamang ng Eternal 7 para lumipat. Sa 2 araw, saan ko siya mahahanap? Pero kung talagang mahanap mo ang Eternal Emperor, kahit na lumabas ang Sword God, kutsain siya ng iba, natatakot ako. Masasaktan nito ang Sword God, nag-aalalang sabi ni Kerr Oso. Ngumisi si Fang Henshaw, bakit, huwag kang magpanggap. Matandang lalaki, sino ang iyong tinutulungan? Nagbago ang mukha ni Kerr Oso at umubo, isipin mo ulit, din, tungkol ito sa relasyon ng akademya at ng 2 emperador. Kinagat ni Fang Henshaw ang kanyang mga ngipin at sinabing, pagkalipas ng 2 araw, kung hindi pa rin makakalabas ang Sword God, kahit na masaktan ko siya, kailangan kong hilingin kay iyong Eternity na lumapit para buksan ang pinto. Ang perang natanggap ko mula kay Fang Henshaw ay hindi iluluwa. Hindi ba alam ng matandang money fan na ito na nandoon ako? Sa Eternal Kingdom, hindi nakita ni Ye Fan na may pinalabas siya, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan ng mag-isa. Ikaw ang hindi dumating at pinalabas ako. Kung gusto mo talagang sirain itong exam room, hindi mo ako masisisi. Gusto talagang subukan ni Ye Fan, maaari ba niyang pilitin na buksan ang mundong nilikha ng Eternal Emperor? Tumatawag ng solid black gold longsword, casual na ibinaba ito ni Ye Fan sa isang direksyon. 36 na magkakasunod na hiwa. Habang ibinababa ang espada, 36 na linya ng itim at gintong liwanag at mga anino na libu-libong metro ang haba, patong-patong, ay sumabog. Ang panloob na espasyo ay hinalo ng galit na galit, ngunit walang palatandaan ng pagkasira. Sumimangot si Ye Fan, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Dragon Eclipse. Sa pagkakataong ito, naghagis ng bola ng oras si Ye Fan. Matapos lumipad ang napakagandang bola ng liwanag, si Ye Fan ay lumipat sa direksyong iyon, hawak ang espada sa magkabilang kamay, at bigla itong ibinaba. Nalansag ang ika-49 na antas. Sa sword swing na ito, halos ginawa ni Ye Fan ang lahat ng kanyang makakaya, ang pagkakawatak-watik ng backlash na ito ay laman din ng 9 Tribulations Azure Dragon, nakakayanin lamang. At ang mapanirang sword intent na ito, na pinalakas ng Dragon's Eclipse, ay mas malupit na nagpahiya kay Ye Fan. Matagal, gitling.
Isang grupo ng mga dragon na naglalaho na may marahas na layunin ng espada, tulad ng isang nahulog na bituin na sumabog sa walang hanggang kaharian. Ang nagngangalit na bagyo ng enerhiya ay ginulo ang orihinal na magulong undercurrent, at ang langit ay madilim saglit. Naging kakaiba ang mundo. Alam ni Yefan na anuman ang mangyari, isa lang itong test room na nabuksan ng tuluyan, at imposibleng talagang walang limitasyon. Patuloy na ginamit ni Yefan ang walang kapantay na pananaw upang patuloy na pagmasdan ang mga lugar kung saan dumaan ang sword intent. Gaya ng inaasahan. Nang lumitaw ang mapanirang espadang ito, lumitaw ang isang bitik sa espasyo ng Eternal Kingdom. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat para kay Yefan para pilitin itong buksan. Hindi ito gumagana. Natigilan si Yefan, ito ang halos lahat ng suntok niya ngayon, at hindi siya makaalis. Sa katunayan, kung ngayon lang nakita ni Simon ang espadang iyon, sapat na iyon para malaglag ang panga niya. Sa pananaw ni Simon, hindi mapipilit ng kasalukuyang lakas ni Yefan ang pagbubukas ng Eternal Realm, kaya maaari lamang siyang humingi ng tulong sa labas ng mundo. Ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan na ito ay dahil hindi talaga ipinakita ni Yefan ang lahat ng kanyang lakas sa mga nakaraang laban. Lumaban ka man sa tadhana, ikaw ang unang susuntukan, at hindi ka magkakaroon ng pagkakataong lumaban ng husto. Paano malalaman ni Simon na ang panlabas na pagkawatak-watik ni Yefan, kasama ng lumalalang epekto ng Dragon's Eclipse, ay maaaring mabago sa ganoong punto? Baliw ka, kaunti pa lang, tapos ang ilalim lang ng pressure box ang makukuha mo. Malapit nang magwatak-watak si Yefan sa loob ng maikling panahon, lumampas sa limitasyon, ngunit biglang may narinig na nagsusumamong boses sa kanyang isipan. Sir, iligtas mo ang iyong buhay. Kabanata 4174 na ano ang sitwasyon? Sino ito? Sumimangot si Yefan. Baka may tao pa dito. Isang kumikislap, hugis tao na katawan ng enerhiya ang lumitaw sa harap ni Yefan. Sir, patawarin mo ako, itigil mo na ang pagindayog ng iyong espada, ang ibig mong sabihin ay espada ng isang emperador, tama ba? Ako, hindi ko na kaya. Mukhang hindi maipaliwanag si Yefan, pinutol ko ang examination room ng Eternal Kingdom, sino ka? Pinutol kita. Ako ang Eternal Kingdom. Natigilan si Yefan, at naging elite ang examination room. Ipinaliwanag ng katawan ng enerhiya, ang lumikha ng lugar na ito ay ang Eternal Emperor, iyon ay, ang aking Panginoon. Ginamit niya ang kapangyarihan ng isang absolute variable emperor dito. Ang lahat ng natitirang enerhiya dito ay hindi mawawala, at halos mapanatili ang orihinal na kapangyarihan. Ang anyo ng enerhiya. Ginamit ng ilang estudyante at examiners ang summoning technique dito, napakaraming kaluluwa din ang pumunta rito. Sa ganitong paraan, ang iba't ibang mga enerhiya ay pinagsama, at sa prosesong ito ako ay unti-unting nabuo ang kamalayan. Si Yefan ay nakinig ng kawili-wili, magagawa mo pa ba ito? Hindi nakakagulat. Ang enerhiya sa iyong katawan ay magulo. Ang aking hitsura ay nakasalalay sa ganap na mga variable dito, na talagang isang himala, sabi ng katawan ng enerhiya. So, ikaw at ang walang hanggang kaharian na ito ay may symbiotic na relasyon. Tumango ang energy body, oo, kaya kung gagamitin mo ulit ang iyong espada ng ganito at sirain ang lugar na ito, mawawala ako. Kung gusto mong lumabas, tutulungan kitang buksan ang pinto, para makuha mo ang iyong mahiwagang kapangyarihan. Nagtaka si Yefan, hindi, gumagamit pa ako ng ilang espada, hindi mo ba maa-absorb ang layunin ng espada ko? Hindi ka rin mababago. Malakas ba ito? Ordinaryong enerhiya lang ang naa-absorb ko, ikaw ang kapangyarihan ng isang emperador, paano ko ito magagamit? Sabi ng katawan ng enerhiya. Humph. Sinabi ni Yefan na may panunuya, kung hindi ako lalabas ng maaga, hindi ako lalabas ng huli, ngunit nangyayari ito sa oras na ito. Kung hindi ako magpakita ng ilang tunay na kakayahan, malamang na gusto mong humanap ng pagkakataon na atakihin ako at gawin akong pagpapakain mo. Tama. This. How could it be? Sir, masyado kang maraming iniisip, tumawa ang energy body. Talaga. Kung ganoon, baka puwersahin ko pang pumasok dito, at pagkatapos ay lumabas at tanungin si Dean Fang. Ang katawan ng enerhiya ay lumuhad sa kawalan, nagkamali ako, kaya maawa ka at iligtas mo ako. Wala lang, basta. Gusto mong bitawan na kita, kailangan mong magpakita ng sinseridad, di ba? Sincerity. Ang katawan ng enerhiya ay nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko? Sinabi ni Yefan, dahil nakatira ka kasama ng walang hanggang kaharian na ito, okay lang na panatilihin ang lakas dito, tama ba? Bagamat magagamit ni Yefan ang sandali ng kawalang hanggan, ito ay isang mundong binuksan ng kawalang hanggan, at ito ay may epekto ng kapangyarihan ng kanyang emperador. Para sa isang sandali ng kawalang hanggan, maaari lamang itong mag-freeze ng isang maliit na lugar at hindi ito ganap na makokontrol. Ayos lang pero wala kang pakialam sa kaguluhan dito, di ba? Kung gusto mong pigilan, itigil mo na. Oo, gagawin ko. Ang enerhiya ng katawan ay natatakot na galitin ang masamang espiritong ito, kaya mabilis itong pinalayas. Sa buong puwersa, lahat ng bagay sa buong Eternal Realm ay titigil. Ang hindi mabilang na mga nasuspine na bagay na patuloy na pinagdugtong at inilipat ay nagyelo din. Sinamantala ni Yefan ang pagkakataon at mabilis na nagsimulang maingat na obserbahan ang bawat lugar kasama si Wushuang. Ang mga ganap na variable ng Eternal Emperor ay may mga panuntunang dapat sundin sa huling pagsusuri.
Dahil lang sa laging gumagalaw ang mundo, kaya mahirap para kay Ye Fan na makita ng malinaw ang mga detalyeng iyon. Ngunit ngayon, naayos na ang lahat ng konteksto, na natural na nagpapadali para sa kanya na pag-aralan ang mga ito ng paisa-isa. Hindi inaasahan ni Ye Fan na tuluyang masira ang kapangyarihan ng Eternal Emperor, ngunit ang pag-alam patungkol dito ay palaging makakatulong sa kanya. Gayunpaman, kahit na ang enerhiya dito ay tumigil sa pagtakbo, ang konteksto ay masyadong komplikado. Saglit na nanood si Ye Fan, at biglang may naalala, Xiaodo, gaano nakatagal sa labas? Xiaodo. Nagtaka ang energy body, tinatawag mo ba ako? Oo, hindi mo tinatawag ang iyong sarili na walang hanggan. Isang kaharian. Mayroon ka bang ibang pangalan? Hindi iyon, ngunit. Aking Panginoon, narito ako, at hindi ko maramdaman ang labas ng mundo, sabi ni Xiaodo. Pagkatapos ay buksan mo muna ang pinto, lalabas ako para tingnan ang oras, huwag palampasin ang pagtatasa. Nag-alinlangan si Xiaodo matapos itong marinig, Sir, ibig mo bang sabihin? Bumalik ka. Siyempre, hindi ko pa natatapos. Well, don't worry. As long as you cooperate with me, hindi kita haadlang. Malapit nang tumulo ang mga luha ni Xiaodo, oo, bubuksan kita ng pinto. Sa oras na ito, ang silid ng pagsusulit sa labas ay malapit na sa libo-libong tao na nagtipon sa mga stand. Anong problema? Ang daming tao dito. Narinig ni Fang Henshaw ang balita at nagmamadaling lumapit. Presidente, narinig ng lahat na ang Sword God ay nakulong sa Eternal Kingdom, kaya pumunta sila rito pagkatapos marinig ang balita. Maraming media ang nag-isip na aanyayahan mo ang Eternal Emperor na pumunta, kaya syempre aasahan nila ito. Ilang mga taong namamahala sa pagpapanatili ang pamunuan ng maayos na akademya ay sunod-sunod na nagulat ng sitwasyon. Hindi ito magagawa, hindi mo maaaring hayaan silang panuurin ang saya ng walang kabuluhan. Sinabi ni Fang Henshaw, magmadali ka at magpatalsek, sabihin mo lang na okay lang na pumasok at manood ng kasiyahan, kailangan mong bumili ng tiket. Isang tao bawat araw, 1,000 Diyos na barya. Natulala ang isang grupo ng mga nasasakupan, pwede itong gamitin para kumita. Lumapit si Tianwu sa oras na ito, Din, gusto mo ba talagang pumunta sa Eternal Emperor? Oo, kung tutusin, napakaraming sponsor ang pinirmahan ko. Kung hindi makalabas ang Sword God, paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Tungkol ito sa reputasyon ng akademya. Well, sabi ni Fang Henshaw. Kumunot ang noo ni Tianwu, ngunit sa ganitong paraan, hindi ba mawawala ng mukha ang Diyos ng Espada? Ang pangyayaring ito ay malinaw na sinasadyang pag-uusig. Tianwu teacher, wala itong kinalaman sa iyo, at sinabi rin ng mga estudyante na ito ang Sword God. Gusto kong pumasok mag-isa. Napabuntong hininga si Fang Henshaw, handa akong maghintay ng 2 araw, at ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Bago niya magawa. Matapos magsalita, biglang sumambulat ang mga bulalas mula sa eksena. Tila may napansin si Fang Henshaw, lumingon siya para tingnan, at nakitang bumukas ang pinto ng walang hanggang kaharian. Lumabas dito ang figure ni Ye Fan. Sword God. Lumabas ang Diyos ng Espada. Talaga. Hindi ba nakasara ang pinto? Paano ito posible, kung hindi ito sarado, maaaring pumunta si Fang Yuan ng personal. Iyan ay Sword God Krakang. Ang Eternal Kingdom. Posible kayang ang Sword God ay nasa itaas ng Eternal Emperor. Snapshot. Malaking balita. Napakunot ang noo ni Ye Fan nang makita niya ang maingay na tao sa lahat ng direksyon. Ano ang sitwasyon? Saan nanggaling ang napakaraming tao? Nagmamadaling lumapit si Fang Henshaw, Sword God, ikaw ba? Okay lang. Ano ang maaari kong gawin? Pangulong Fang, gaano na ako katagal? Magsisimula na ito ng pagtatasa. Tanong ni Ye Fan. Hindi, aabutin ito ng isa pang araw, sabi ni Fang Henshaw. Halos magkasabay lang sa loob at labas. Papasok ako at mamasyal ulit. Lalabas ako pagkatapos ng assessment. Nga pala, para sa assessment na ito, piliin natin ang Eternal Realm. Medyo kawili-wili dito. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, tumalikod siya at pumasok muli sa pinto. Sa labas ng pinto, tahimik ang audience. Kabanata 4175 Anong walang hanggan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumimangot si Tianwu at nagtanong, President Fang, hindi ba't sinabi mo na iisa lang ang susi sa walang hanggang kahariang ito? Nakita mo ba na ginamit niya ang susi? Tanong pabalik ni Fang Henshaw. Hindi. Hindi makapaniwala si Tianwu, ibig mong sabihin, pinilit ng Sword God ang kanyang pagpasok at paglabas sa walang hanggang kaharian. Umiling si Fang Henshaw, kung gagamit ka ng puwersa, hindi ito magiging kalmado, talagang kakaiba. Ito ba ay walang hanggan? Mayroon bang mga butas sa kaharian na hindi pa natin natutuklasan? Hindi tama iyon. Kahit ganoon, paano malulutas ang halimaw na nasa loob nito? Mapapatay din kaya ito? Confused her. Anyway, mukhang hindi matagumpay ang plot ng Westland, sabi ni Tianwu. Westland. Tumawa si Fang Henshaw, sa 100 tapang, hindi niya matukoy ang Diyos ng Espada, siya ang tao sa likod niya, ang pagnanakaw ng manok ay hindi mawawala ng bigas. Biglang ngumiti si Tianwu at sinabing, hindi pa pala sumusuko ang isa. Gusto ko talagang pasalamatan siya sa pag-promote ng assessment na ito para sa amin. Kaagad na tinawagan ni Fang Henshaw ang ilang pamamahala ng akademya, pumunta, sabihin sa mga pangunahing kamara ng komersyo kung ano ang nangyari dito.
Sabihin sa kanila na ang Eternal Kingdom ay muling isa sa aktibo. Kung gusto mong makuha ang unang kamay na impormasyon, maaari kang magbid sa loob ng araw na ito. Umiiyak at tumatawa si Tianwu. Matalim niyang sinulyapan ang pintuan ng walang hanggang kaharian, na may halong damdamin sa kanyang puso. Sa pagsasalita tungkol dito, isa rin siya sa mga tao sa gintong sibilisasyon na natuklasan ng Bronze World Swordsman na ito ng maaga. Pero hindi niya akalain na maaabot ng lalaking ito ang kasalukuyang taas niya sa sobrang bilis. Sa sandaling matapos ang araw na ito, natatakot ako na magkakaroon ng maraming tao sa labas ng mundo na muling magtataas ng katayuan ng Sword God, at kahit nalalapit sa Eternal Emperor. Anong respetadong posisyon ito sa malaking mundo, ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapainit sa buong Tianwu. Nagliwanag ang mga mata ni Tianwu sa fighting spirit, at inabot at hinawakan ang kanyang mahabang palda. Mukhang oras na para magpalit ng kamiseta. At ang nangyari sa labas sa oras na ito, si Ye Fan sa walang hanggang kaharian ay sobrang tamad. Naiintindihan ko. Hiniling niya kay Xiaodo na ihinto muli ang operasyon ng buong examination room, huminahon, at obserbahan ng malalim ang bawat detalye. Upang masakop ang pinakamalawak na saklaw hanggat maaari, pinabilis ni Ye Fan ang kanyang bilis, at pinaghiwa-hiwalay pa ang kanyang Dragon Soul, pinataas ang kanyang mental power sa isang napakalaking mode. Nanginginig si Xiaodo sa dilim, naramdaman niyang, sinisilipan, siya ng walang pag-aalinlangan, at wala man lang sikreto. Ang ganitong uri ng pananaw sa lahat ng espiritual na kapangyarihan ay masyadong nakakatakot. Itong kawalang hanggan. Paano nangyari ito? Mas sinuri ni Ye Fan ang mode ng operasyon ng mga enerhiyang ito, mas naging kakaiba ito. Ang kapangyarihan ng mga emperador na nakatagpo niya sa nakaraan, ito man ay pinakamataas, walang katapusan, ganap na kapangyarihan, o ganap na distansya. Kahit na ito ay mapangahas, ngunit mula sa mga patakaran, ito ay naiintindihan, ito ay walang iba kundi isang ganap na prioridad. Ngunit ang walang hanggang ganap na mga variable ay ibang-iba. Ang pagkakaiba ay ang kawalang hanggan ay, ayusin, ang kapangyarihan ng kaguluhan sa mundo. Ito man ay static o dynamic, sa madaling salita, ito ay naayos na. Ngunit ang problema ay namamalagi sa fixed na ito. Paano ang oras? Bakit hindi nabago ang timeline dito? Kakalabas lang ni Ye Fan at nalaman na may higit pa sa isang araw bago ang assessment, na pare-pareho sa kanyang pagtatansya. Ibig sabihin, bagamat ang walang hanggang kahariang ito ay kumikilos ayon sa ganap na mga variable, tanging ang oras lamang ang karaniwang naaayon sa labas ng mundo. Ngunit kung iyon ang kaso, hindi ito sumusunod sa pangunahing tuntunin ng pagtitipid ng enerhiya. Ang enerhiya ay hindi nilikha o nawala mula sa manipis na hangin, ito ay binago at inililipat lamang, at ang kabuuang halaga ng enerhiya ay nananatiling pareho. Dahil ang enerhiya dito ay tumataas, ang masa ay tataas, at ang akses ng oras ay hindi maiiwasang magbago. Gayunpaman, sa ilalim ng ganap na variable, ang akses ng oras ay hindi nagbago. Ito ay tulad ng isang tao na kadalasang nagdadala ng isang bag ng buhangin at maaaring tumakbo ng 100 metro. Nang magdala ang lalaking ito ng 100 bag ng buhangin, tumakbo pa rin siya ng 100 metro. Pwede bang? Binago din ni Eternal ang timeline. Inisip ito ni Ye Fan at nag-isip ng isang kamanghamanghang posibilidad. Ang lugar na ito, kung tutuusin, ay ginagamit bilang isang silid ng pagsusuri. Sa makatuwid, kung mayroong isang malaking agwat ng oras sa pagitan ng loob at labas, ito ay magdadala ng maraming problema sa pagtatasa ng akademya. Sa simula, naisip ito ng Eternal Emperor, at espesyal na pinakintab ang variable na oras. Ang kalidad ay tumataas, at ang akses ng oras ay dapat na iakma ng naaayon upang panatilihing pare-pareho ang oras sa labas ng mundo. Mas naisip ito ni Ye Fan, mas naging hindi kapanipaniwala ito, ngunit maaari lamang niyang subukang ipaliwanag ito sa direksyong ito. Sa ideya ng paghula, muling sinuri ni Ye Fan ang enerhiya ng oras dito, at naramdaman na mayroon siyang direksyon. Pagkatapos manood ng buong araw, hindi pagod ang mga mata ni Ye Fan, ngunit kumikinang ng maliwanag. Anong walang hanggan? Tuwang-tuwang tinapik ni Ye Fan ang kanyang hita, nagulat si Xiaodo sa dilim, ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin ang nerbiyos ng tiyuhin. Hindi katakataka na sa 7 walang hanggang anak na lalaki, mayroon pa ring hinaharap at nakaraan. Ang ganitong uri ng avatar. Ang matandang ito, ang kanyang pangunawa sa oras ay umabot sa ganoong kalagayan. Sa wakas ay naintindihan na ni Ye Fan. Hindi adjustment, sarili kong likha. Ang timeline dito ay pinasadya para sa exam room na ito. Hindi napigilan ni Xiaodo na magtanong, Sir, ano ang pinag-uusapan ninyo? Natawa si Ye Fan, hindi ka pa nasa labas, kaya natural na hindi mo maintindihan, ang oras dito ay magbabago ayon sa kalidad. Ito ay tulad ng isang gearbox ng oras, ang bilis ay maaaring i-adjust ng mag-isa, hindi static. Sa palagay ko ay pinagkadalubhasaan ko ang kapangyarihan ng oras, ngunit hindi ko naisip ang tungkol dito, tinatrato ang oras bilang ganap na wala at ako mismo ang gumagawa ng timeline. Ang ganitong uri ng operasyon. Bagamat kayang ayusin ni Ye Fan ang pagkakaiba ng oras, halimbawa, ang oras sa loob ng Sword World ay ganap na naiiba sa labas ng mundo. Ngunit sa huling pagsusuri, lahat ng pagsasaayos ay ginawa sa umiiral na timeline ng malaking mundo. At ang pagsasaayos ay may limitasyon. Parang humihila ng rubber band. Kung hilahin mo ito sa isang tiyak na lawak, hindi mo ito mahatak.
Kung ito ay masira, ang mundo ay guguho. Ngunit iba ang kawalang hanggan. Ang kanyang walang hanggang kaharian ay isang bagong timeline. Sa ganitong paraan, ang oras ay maaaring maging hanggat gusto mo, at maikli hanggat gusto mo. Upang ilagay ito ng tahasan, kung ang kawalang hanggan ay nais na maabot ng walang hanggan, ito ay posible sa teorya. Halimbawa, kung magsasanay ka dito sa loob ng isang araw, maaari kang gumugol ng 100 milyong taon, 1 trilyong taon, o mas matagal pa sa labas. Bukod dito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa problema ng timeline, gayunpaman, lahat sila ay ginawa ng kanilang mga sarili. Gayunpaman, ang layunin ng silid ng pagsusuri na ito ay hindi upang ituloy ang pagkakaiba sa oras. Sa makatuwid, ang kawalang hanggan ay lumilikha lamang ng ganitong uri ng access ng oras na maaaring hindi maapektuhan ng mga variable at panatilihing pare-pareho ang oras sa labas ng mundo. Ito ay talagang isang pag-aaksaya ng oras. Napabuntong hininga si Yefan. Walang anuman sa mundo, ako mismo ang gumawa. Nang likhain ni Eternal ang silid ng pagsusulit na ito, nasa ibabaw na ito ng kaharian ng wala. Mukhang nasa state of enlightenment si Yefan. Nasagot na rin sa wakas ang ilang katanungang malabo noon. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pagbubukas ng iyong isipan at paglimot sa lahat ng tinatawag na sentido komun makakatuntong ka sa kaharian ng kawalan. Xiaodo, buksan mo ang pinto. Nasiyahan si Yefan, tinansya niya ang oras, isang araw na ang lumipas, at kung hindi siya muling lalabas, si Fang Henxiao, ang financial fundin, ay malilibugan. Kabanata 4196 na ano ang naiintindihan mo? Nang muling bumukas ang tarangkahan ng walang hanggang kaharian, marami ng tao sa labas. Lumabas ka. Lumabas na ang Diyos ng Espada. Bilis. Paparating na ang kamera. Ang pangunahing media mula sa buong mundo ay nakatutok sa mga kamera ng sunod-sunod. Lumingalinga si Yefan sa paligid at nag-isip, good guy, hindi lang ang mga pasilyo ay puno ng mga tao, kundi pati ang ilan sa mga manunood ay nakahandusay sa lupa. Kung tungkol sa langit sa itaas, mayroong libu-libong mga lumulutang na platform, puno ng mga dignitaryo na may mahusay na pananamit, lahat ng mga kahon ng VIP. Sword God, kumusta ang paghahanda sa pagsusulit? Naglakad si Tianwu patungo sa kanya sa oras na ito. Lumingon si Yefan at nakita na ang babae ay nakasuot ng maapoy na pulang low-neck na leather armor, at ang kanyang mahahabang binti ay halos nakalabas. Sa totoo lang, ang leather armor na ito ay maaari lamang magkaroon ng defensive effect, at ito ay simpleng swimsuit in the short world. Ngunit kailangan kong sabihin na sa sandaling lumitaw si Tianwu sa venue tulad nito, libu-libong nagniningas na mga mata ang nagtipon. Naramdaman ni Yefan na masyadong maraming exposure. Hindi niya masyadong gusto ang ganitong estilo kaya naman sinulyapan lang niya ito ng bahagya at hindi na masyadong tumitingin. Maaari mo itong gawin anumang oras. Napakaraming tao sa eksena para sa 10 pagtatasa na ito. Tanong ni Yefan. Bahagyang nawala si Tianwu sa kanyang puso, at sa unang pagkakataon ay nayanig siya ng sarili niyang alindog. Hindi ka ba talaga mahuhulog sa mga mata niya? Ngunit sa mukha, si Tianwu ay nakangiti pa rin ng may kumpiyansa, hindi, dahil sa relasyon sa pagitan ng Sword God at Eternal Kingdom, ang akademya ay nadagdagan ng maraming on-site ticket revenue sa pagkakataong ito. Bilang karagdagan sa mga regular na ticket, pansamantalang nagdagdag si Fang Yuan ng libu-libong suspensyon. Class VIP ticket, aisle standing ticket sa stands, at ang pinakamurang floor-lying ticket. Nagulat si Yefan, ano? Bumili din ng ticket yung mga nakahiga. Siyempre, napakabihirang makita paano kung hindi ka bumili ng tiket at panoorin ito ng walang bayad. Sa oras na ito, si Fang Henxiao, na nakasuot ng napakarilag na klasikal na mahabang damit ng palasyo, ay same time na dumating sa eksena. Sa likod niya ay isang malaking bilang ng mga senior instructor at management ng akademya, kasama si Carl Oso at iba pa. President Fang, teacher ka ba talaga? May paraan para magnegosyo, kailangang magreklamo ni Yefan. Ang tagapagturo ang nagtuturo, at ako ang dekano. Ang aking pag-iral ay upang patakbuhin ng maayos ang akademya, upang ang akademya ay palaging makapagbigay ng pinakamataas na kalidad ng pagtuturo. Matuwid na sinabi ni Fang Henxiao, ang pamamahala ay tungkol sa pagpaplano. Sa pamamahala, ang pagpaplano ay nangangailangan ng pera, ang pamamahala ay nangangailangan ng mas maraming pera, paano mo magagawa ng hindi kumita ng pera? Ang mga sumusunod na grupo ng mga mentor ay mukhang naiinis at inikot ang kanilang mga mata, halatang tinatanggap ang imahe ng kanilang dean bilang isang financial fan. Halika dito, Sword God, pumunta muna tayo sa media area doon at hayaang magpakuha ng litrato ang mga kaibigan sa media. Matagal din silang naghintay. Napakaranggal ng pananamit ni Fang Henxiao, para lamang ipakita ang bagong disenyo na kanyang idinisenyo sa oras na ito. Damit na siyang tatak ng damit na pinapatakbo niya. Nagkuha ako ng mga larawan 2 araw na ang nakakaraan, ngunit hindi ako dumating upang samahan si Direktor Fang upang kumuha ng mga larawan at maglaro. Direktang tumanggi si Yefan. Si Yefan ay sobrang naiinip sa maingay na eksenang ito, at gusto lang niyang makarating sa punto ng mabilis. Sword God, ilang minuto lang, bigyan mo ako ng mukha. Nakangiting sabi ni Fang Henxiao. Sasabihin ko na sa huling pagkakataon, hindi na ako magpapaputok. Sumimangot si Yefan, na nagpapakita ng bakas ng kawalang kasiyahan. Nawala ang ngiti ni Fang Henxiao, at medyo nagyelo ang kapaligiran sa eksena.
Naramdaman din ng isang grupo ng mga senior academy na malapit ang mga banayad na pagbabago, at naging tense ang kanilang mga ekspresyon. Talagang nagulat ang lahat na ang Sword God ay talagang naglakas loob na bigyan ng kaunting mukha si Fang Hen. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkusas si Fang Henshaw ng ngumiti, okay, pagkatapos ay makinig sa Sword God. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tagahanga ng pera, kaya tiyak na hindi papayag si Fang Henshaw na sirain ang pagtatasa na ito. Tulad ng alam ng lahat, ang puso ni Fang Henshaw ay puno ng pagtataka. Hindi ito nararamdaman ng iba, ngunit ang kanyang puso ay parang salamin ni Fan, halatang mas malakas na naman. 2 araw pa lang ang lalaking ito, bakit ang sipag na naman niya? Si Fang Henshaw ay hindi nakaimik, iniisip na siya ay talagang isang halimaw, at mas mabuting huwag na lang itong pukawin. Si Fan ay nang-ahas na tumanggi ng ganito, natural na siya ay may kumpiyansa, at mahinang nagsabi, dumating na ba ang lahat ng mga taong lumahok sa 10 upuan? Pumasok ka pagdating mo. Bueno, huwag magmadali, humakbang pasulong si Fang Henshaw at ngumiti, Diyos ng espada, napakaraming tao ang dumating, at papasok sila kaagad sa silid ng pagsusulit, kung gayon hindi sila makontento. Sa pagsasabing iyon, sinabi rin ni Fang Henshaw, ang advertiser ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 oras bago makapasok ang site sa walang hanggang kaharian at makapasok sa mode ng pagsasahimpapawid. Tulungan mo ako, magpa-picture lang, pero sabi ko lahat ay may pera at patuloy na kumikita, huwag mong pahirapan itong Dean. Hindi alam ni Fan kung tatawa o iiyak, kung gayon ang ibig sabihin ng Dean ay. Ang unang 20 upuan ay napili ng assessment team. Magdedesisyon muna tayo ng 10 upuan sa lugar, at pagkatapos ay papasok sa Eternal Kingdom para maging kwalipikado. Nasa dito. Paano ito ayusin? Huwag kang mag-alala, Sword God, hindi mo kailangang kumilos para sa maliit na labanan na ito, at maaari mong direktang alisin ito sa pamamagitan ng santukan. Sinabi ni Fang Henshaw, 20 tao ang magkasama sa arena, at pagkaraan ng 1 oras, sa wakas ay tumayo na sila. Ang 10 tao sa grupong ito ay ang mga kandidato para sa huling 10-seat assessment. Dean, hindi ba nararapat na gawin ito? Kung mayroon isang magulong labanan, dahil sa pagpili ng target, maraming mga kadahilanan ng swerte. Oo, at ang iba't ibang mga propesyon ay may sariling mga pakinabang at disadvantages sa harap ng santukan at pakikipaglaban ng mag-isa. Ang ilang mga tutor ay nagtaas ng mga tanong ng sunod-sunod, bahagyang dahil sa pakiramdam nila na ito ay hindi patas, bahagyang dahil sa kanilang sariling mga mag-aaral, na umaasang magsusumikap para sa mas paborebleng mga panuntunan sa pagrarango. Kapag umalis na ang mga estudyante sa akademya sa lugar na ito, aling larangan ng digmaan ang haharapin nila ng walang iba't ibang kawalang katiyakan. Ang tunay na powerhouse, ang swerte ay isa ring napakahalagang bahagi. Halimbawa, ang destiny ang pinaka-intuitive na halimbawa. Kung tungkol sa mga pakinabang at kawalan ng propesyon, dapat nilang harapin ito ng maaga. Kung hindi nila ito ma-overcome, natural na hindi sila karapat-dapat na pumasok sa 10 upuan. Pahayag ni Fang Henshaw, kaya hindi nakaimik ang mga tutor. Hindi maiwasan ni Fan na humanga na ang matandang tagahanga ng pera na ito ay palaging makakahanap ng iba't ibang dahilan para tulungan siyang kumita ng pera. Inihayag kaagad ang mga patakaran, at tuwang-tuwa ang mga manunood. Ang 20 taong santukan, ngunit isang bihirang eksena, ay mas kapana-panabik kaysa sa isang head-up, sila ay darating. Ang pangkat ng pagtatasa na pinamumunuan ni Fan, na may kabuuang higit sa 100 tao, ay umupo sa kanilang mga upuan sa mesa ng tagasuri. Kabilang sa mga ito ang ilang matandang mukha gaya ni Ker Oso at Tian Wu. Ang paghatol ng huling 10 tao at ang rangkang ng nangungunang 20 ay kailangang pag-usapan nila, at si Fan ang gagawa ng panghuling paghatol. Kaagad pagkatapos, sa suporta ng mga grupo ng tagahanga, ng mga pangunahing sibilisasyon, ang mga mag-aaral sa unang 20 upuan ay pumasok sa silid ng pagsusulit. Ang kampo ng sibilisasyong Anda ay ang pinakakahanga-hanga at umuungal na parang kulog. Ang baliw na leon na si Manto, at ang mabangis na asong si Boka, ang mga masugid na loyalista ng 2 maniniil, ay nagdala pa nga ng isang grupo ng malalakas na lalaki upang magsaya. Ang malupit ay malinaw na ang pinakasikat na nagwagi. Nakasuot ng gintong balabal, pumasok siya sa silid ng pagsusuri na may hakbang na hindi niya kilala. Yung ibang estudyante sa likod niya, na nandito din para sa assessment, parang followers. Sa kabilang banda, marami rin ang suporta ni Gordon ng kabihas ng Fitz, ngunit karamihan sa kanila ay magalang at pumapalakpak lang. Tumalon si Duguguda sa examination room, kumaway at bumuga ng halik sa mga taong nakapaligid sa kanya, sumunod naman si Lei Zushui, umiling at bumantong hininga. Kilala lang din ni Fan ang mga taong ito, ngunit nakikita niya na ang mga estudyanteng ito ay may hindi pangkaraniwang kakayahan. Ang nakapagtataka lang sa kanya ay kung bakit matagal nang nawala ang turista. Hindi naman kasi siya nakapasok sa top 20 diba? Bakit nandito ang lalaking iyon? Oo, siya ang nakapasok sa top 20. Sa sandaling ito, 2 tagasuri sa tabi niya ang tumuro sa isang figure at nagpahayag ng pagdududa. Hindi maiwasan ni Fan na tumingin sa paligid, at pagkatapos ng mas malapitang pagtingin, bigla siyang may naintindihan. Kabanata 4197 magandang pangalan. Sa top 20 na pumasok, may isang payat na lalaki na hindi kapansin-pansin ang hitsura.
Nakasuot siya ng simpleng black-gray na kasuotan ng adventurer, na parabang nanggaling siya sa second-hand market. Pagdating ng iba, more or less, may mga audience na nagyaya, pero siya lang ang halos walang alam. Ngunit walang pakialam ang binata at tahimik na sumunod na humihikab. Parang walang kinalaman sa kanya ang buong malaking exam room na maingay. Ano ang pangalan ng taong iyon? Tanong ni Yefan. Agad na sumagot ang isang mentor na may paggalang, Panginoong Espada Diyos, ang batang iyon ay tinatawag na Yu Changxia. Ikaw Changxia. Hindi napigil ang matawa ni Yefan, magandang pangalan. Ang mga turista, Yu Changxia, ay isa lamang. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit hindi siya natagpuan ni Yefan ay dahil ang taong ito ay palaging nagtatago ng kanyang lakas. Kung hindi siya nakapasok sa top 20, hindi siya mapapansin ni Yefan sa karamihan. Ngunit batay lamang dito, ang lakas ng mundo ay talagang pambihira. Ang pangalan ay matapang, ngunit ang lakas ay hindi napakahusay. Ang batang ito ay sobrang mahiyain at natatakot sa mga bagay-bagay. Sa ilang mga praktikal na kurso sa akademya, maaari kang magtago kung magagawa mo. Tapos na. Wala na siyang ibang magawa, ang galing niyang gumalaw, kaya magaling siyang umiwas. Ngunit Lord Sword God, isa kang tunay na master. Dapat mong maunawaan na hindi ka mananalo sa pamamagitan ng pagtakas. Nakangiting sabi ni Yefan, tapos pumasok din siya sa akademya, hindi ba nakapasok din siya sa top 20? Umiling ang instructor at sinabing, nakakapasok siya dahil isang malaking tao ang nagsulat ng liham ng rekomendasyon. Performance, hindi namin tatanggapin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagkakataong ito, ngunit talagang nakuha ko siya sa top 20. Sa oras na ito, sinabi ng isang tagapagturo sa dulo, napanood ko ang laro na sinundan niya, at naubos ito ng pakikipaglaban, pagtakbo at pagtakbo. Walang lakas ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito sa buong mundo, pagkatapos na makapasok sa nangungunang 50, hindi pa ako nakakuha ng anumang mga frontal shot, lahat ay umaasa sa mga oportunistang trick. Nang marinig ito ng mga opisyal ng pagtatasa, sila ay medyo disdain. May mga taong tulad nito sa nakaraan, at gusto nilang umasa sa mga baluktot na paraan para makakuha ng rango. Maaari na lang siyang ituring ng Lord Sword God bilang isang bonus. Kapag tumaas ang intensity ng pakikipaglaban, hindi na siya makakaligtas ng matagal. Hindi sumang-ayon si Yefan, sa tingin ko ay tiyak na magagawa niya ito. Sa top 10. Nagkatinginan ang lahat, kahit na hindi sila naniniwala, ngunit dahil sinabi ni Yefan, hindi sila nang ahas na direktang pabulaanan. Sa pagbubukas ng mga layer ng mga protection na takip, ang buong silid ng pagsusuri ay ganap na protektado. Ang mga pasilidad ng seguridad dito ay itinayo sa pinakaunang yugto ng akademya, at kalaunan ay pinalakas ni Fang Henshaw ng personal, at ang mga materyales na natupok ay mas mahal pa. Kahit na para sa daan-daang Star Gods, aabutin ng isang oras para sa pilitang basagin ang protective cover na ito. Bilang host ng assessment, umakyat si Tian Wu sa mataas na entablado. Nakasuot ng pulang sexy armor, hindi mabilang na mga kamera at mata ang nakatutok sa kanya. Nararamdaman ang nagniningas na mga tingin mula sa lahat ng direksyon, sa wakas ay nabawi ni Tian Wu ang kanyang kumpiyansa at nasa mataas na espiritu. 20 hanggang 10, ang pagtatasa ng santukan, opisyal na nagsisimula. Sa tunog ng isang kampana na umalangaw sa kalangitan, isang dosenang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang bumungad sa buong silid ng pagsusulit. Ang mga mag-aaral sa nangungunang 20, na nakatayo sa iba't ibang direksyon, ay alerto sa iba pang mga mag-aaral sa malapit. Walang oras para sa anumang pagkapatas, dahil ang malupit ay gumawa ng isang matapang na hakbang. Isang nagbabadyang golden ripple ang kumalat mula sa tyrant at mabilis na napuno ang buong examination room. Lutaw. Ang misteryo ng katanyagan ng malupit, tyrant. Siguro maraming tao ang nakakaalam na ang tyrant ay ang pinuno ng nakababatang henerasyon ng sibilisasyong Anda bago siya pumasok sa akademya. Bagaman ang kanyang tyrant ay hindi kapangyarihan ng isang emperador, siya ay may hahambing sa isang emperador, at maaaring gawing kakaiba ang sinumang kalaban na tinatakot niya. Nanghina sa isang tiyak na lawak, o kahit na direktang pinugutan ng ulo. Kumalat ang madamdaming komentaryo mula sa mataas na kinatatayuan. Tumangala si Yefan, nalaman lamang na nakaupo si Fang Henshaw at isang lalaking kulot ang buhok. Talagang humanga si Yefan sa lalaking kulot ang buhok. Siya ay tila isang sikat na net celebrity sa Golden Civilization. Nakita niya siya noong nag-i-internet siya nang walang laman ng utak. Ang Fang na ito ay kinasusuklaman ng kabataan upang tumaas ang rating kahit na ang internet celebrity commentary ay tinatawag na. Kung ayaw mong mamatay, humiga ka para sa akin. Sinulyapan ng malupit na si Humo ang dalawang pinakamalapit na kalaban, na parehong nanginginig ang mga paa. Pero kung tutuusin, nasa top 20 sila, at ayaw nilang madaling umami ng pagkatalo. Kapag nakita ng malupit na hindi sumusuko ang kanyang kalaban, siya ay direktang nagiging isang hayop na laganap, at kapag siya ay umakyat, bangbang, ay dalawang kamao. Walang oras na mag-react ang dalawang kalaban, dahil pinigilan sila ng tyrant, kaya mabagal silang kumilos at walang pagtutol. Ang malupit ay parang pagtapak sa langgam, pagtapak sa ulo ng talunan, ang kanyang mga mata ay tumangay ng mabangis sa ibang mga kalaban. Maliban sa panunuyan ni Gordon, ang lahat ay parang isang mabigat na kaaway, na maingat na nagbabantay laban sa malupit. Hoy, Junbao, assessment ito,
hindi para takutin mo ang mga tao. Tumawa si Gaudon at sinabing, bakit hindi ka magsumikap, pumatay pa ng 8, at dumiretso tayo sa nangungunang 10. You deserve my real name. Malapit na akong maging lalaki mula sa tiyan mo, kaya paano kung tawagin kitang tunay mong pangalan? Ang itinuro ng tyrant si Gordon, manahimik ka. Pipigilan kita sa top 20, at pagkatapos, pagsisihan mo ang bawat salitang sinabi ko ngayon. Bago siya matapos magsalita, ang maniniil ay naging isang itim na ipoipo at tumangay sa harap ni Gaudon. Pumutok siya ng suntok, at isang liwanag at anino na imahe ang kumislap sa mga mata ni Gordon. Ang built-in na high intelligence na kagamitan ay nagpapahintulot kay Gordon na mabilis na suriin ang lokasyon, bilis, at lakas ng suntok. Halos kasabay nito, isang light prism barrier ang namuo sa harap ni Gordon. Boom! Ang light prism barrier ay nagpapadala sa kalawakan, na ikinakalat ang suntok ng tyrant. Habang hinarang ni Gordon ang suntok, nabalot siya ng itim na metal na baluti. Sa ilalim ng helmet, ang tyrant sa mga mata ni Gordon ay nasuri sa iba't ibang mga graphics at data. Ito ay talagang isang mabagsik na hayop. Gayunpaman, ang isang hayop ay isang hayop, at iyon ang katalinuhan. Nang marinig ang pangungutya ni Gordon, galit na galit ang tyrant. Muli niyang hinampas ng marahas na suntok si Gordon, at ang lakas ng kaguluhan ay parang bombardment ng kometa. Hindi nagmamadali si Gordon. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi kasing husay ng isang tyrant, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay napakataas. Sa isang kisap mata, ang itim na baluti sa katawan ni Gordon ay naging isang set ng mabibigat na higanteng baluti sa pamamagitan ng alchemy. Sa mga binti at kamay, sa buong katawan, si Gordon ay naging isang higanteng itim na mecha. O Diyos ko! Gaya ng inaasahan sa isang alagad ng mga dakilang pantas ng Kanan. Si Gordon, bilang isang heavy mecha alchemist, ay humarap sa mga tyrant, ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan sa housekeeping. Upang makakuha ng mataas na kamay sa gayong santukan, napakahalaga ng mahusay na depensa. Maaari ba talagang masira ng tyrant ang heavy mecha ni Gordon sa maikling panahon? Yung kontrabida na nagtatago lang sa likod, palabasin mo ako. Ang mga kalamnan ng maniniil ay buhol-buhol, at ang kanyang mga kamao ay naging makapal na bagyo, na binomba ang ulo ni Gordon ng napakalakas. Nasa harap niya ang mga braso ni Gordon, at sa lakas ng mabigat na mecha, bigla siyang lumaban. Sa oras na ito, ang dalawang nangungunang paborito ay nag-away ng maaga, at ang iba sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na huminga. Sina Duguguda at Lei Zhuxue ay nagsimulang makipag-away sa mga estudyante sa malapit. Dagdag pa sa dalawa na pinabagsak ng tyrant sa umpisa, 3 ang naalis agad. Napansin ni Ye Fan na pumasa si Yu Changxia ng isang napakabanayad na galaw, kaya hindi siya pinansin ng lahat ng nasa eksena. Tila kaya niyang gawin ang kanyang sarili na hindi nakikita ng kalikasan, at ang kanyang presensya ay napakahina. Ang eksena ay magulo, ngunit ang lahat ay nakatuon sa punong malupit at Gordon. Bitawan mo ako. Ang kamao ng malupit ay tila walang kapaguran at patuloy na nadudurog. Umalis ka. Walang utak na tanga. Biglang binuksan ni Gordon ang kanyang bahagyang deformed mechanical arms, at isang lihim na alchemy-made missile ang sumabog mula sa kanyang dibdib. Noon lamang naunawaan ng lahat na si Gordon ay, nagpipigil sa kanyang malaking hakbang, iyon ay, pansamantalang gumagamit ng alchemy upang lumikha ng mga missile na may mataas na lakas. Ang mga missile ay iba sa energy shocks at mahirap tuklasin, at sa sandaling nabuo, pisikal at magulong dobleng pinsala, ang kapangyarihan ay malakas o mahina lamang. Ang malupit ay talagang nahuli sa isang lansihin, at ang missile ay itinulak siya palabas ng 12-dosenang metro. Ngunit talagang niyakap ng tyrant ang missile at sinampal ito ng 2 kamay. Boom! Ang missile ay nadurog sa scrap iron at sumabog sa mga kamay ng tyrant. Natigilan sandali si Gaudon, pagkatapos ay nagmura, ang walang utak na halimaw. Nang makitang muli siyang inatake ng tyrant, mabilis na sinuri ng scanning device ni Gaudon ang eksena. Biglang may nakita siyang figure sa isang sulok na walang napansin. Mabilis na nag-spray si Gordon ng enerhiya mula sa talampakan ng kanyang mga paa, inilipat ang kanyang posisyon, at lumapit sa paligid ng Yu Changxia. Ang malupit ay natural na sumunod na malapit, at tila determinado na kunin si Gordon, ang pinakasikat na katunggali, sa santukan. Bagamat may ilang hole card pa si Gordon, ayaw niyang alisin ito sa ngayon. Sa halip na magtrabaho ng maaga kasama ang malupit, mas mabuting pumasok muna sa 10 nangungunang, at gamitin ang kamay ng malupit upang maalis muna ang iba. Dumating ang figure ni Gordon sa likod ni Yu Changxia. Kahit sinong tinitignan ng malupit, sumuntok lang siya sa hangin at naging isang umaalon na magulong higanteng alon na lalamunan si Yu Changxia. Kabanata 4178. Halos lahat ay nakikita na gusto ni Gordon na harapin muna ang isang kanya na kumpay. At ito kanyan kumpay, sa katunayan, karamihan sa mga tao ay hindi alam. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang paggalaw ng Cannon Fodder ay direktang nagulat sa lahat. Naramdaman na lang ng lahat ang isang bulaklak sa kanilang harapan, parang isang itim na anino ang direktang kumislap at nawala sa harapan ni Gordon. Hindi akalain ni Gordon na ang mukhang bobo na ito ay makakatakbo ng napakabilis. Tahimik na parang birhen, gumagalaw na parang kuneho. Damn! Walang magawa si Gordon kundi pilitin ang sarili na lumaban.
Nag-iingay ng ilang sound wave, ang itim na mecha ni Gordon ay talagang naglagay ng ilang anti-gravity moment shield. Ang mga parisukat na hugis parihaba na kalasag, na nakaayos sa pamamagitan ng isang espesyal na anggulo ng anti-gravity, ay gumaganap ng isang mahusay na papel sa pagtatanggol. Nang bumagsak ang nakakagulat na suntok ng Tyrant, natigilan siya para harangin ang lahat ng mapanirang kapangyarihan niya sa labas ng rectangular shield. Halos hindi na umatras ang katawan ni Gordon, at napigilan niya ang alon ng opens iba na ito. Lutaw. Ang henyong heavy mecha alchemist na si Gordon. Pinagsama-sama ng kanyang alchemy mecha ang makabagong teknolohiya ni Fizz, kahit isang Tyrant ay mahirap masira. Ang supply ng enerhiya sa labas ng lugar ay nangangailangan ng suporta ng sariling paglilinang ng alchemist. Ito ang examination room, hindi military camp na may masaganang supply. Ilang round kaya si Gordon? Huling depensa ni Super Lakas. Lumipad. Bilang resulta, maraming mga tao na nagbibigay pansin pa rin sa mundo ay naaakit ng makapangyarihang mabibigat na sandata ni Gordon. Hindi inaasahang tumingin si Yefan sa komentaryo. Maiintindihan ng sinumang may kaunting kasanayan na bagaman hindi masama ang depensa ni Gordon, ito ay isang pagsusumikap at isang purong pagkonsumo. Ang paraan ng paglalakbay sa buong mundo ngayon ay tunay na hindi mahuhulaan. Ang pag-iwas na ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Para sabihing hindi ito maintindihan ng internet celebrity commentator na ito, hindi ba makikita si Fang Henshaw sa tabi nito? Ano ang hitsura nito, tila sadyang hindi binanggit ng dalawa ang paglalakbay sa mundo, at inilihis ang atensyon ng mga manunood. May mga pagdududa si Yefan sa kanyang puso, at mayroon pa siyang ilang mga hula. Ang mundong ito ay pareho pa rin, at talagang marunong siyang tumakbo. Talagang top-notch ang escape skills ng batang iyon. Kung tumakas siya, tinatayang walang makakahabol sa buong academy. Nakakadiri talaga, iskandalo ang pagtakas sa 10 upuan. Umiling ang mga mentor at bumantong hininga, halatang hindi optimistiko tungkol sa U-World, at minisya ng kanyang estilo ng paglalaro. Ngunit pagkatapos tumakbo ng ganito si Yu Changxia, inalis din niya ang ideya ni Gordon at hindi na siya ginamit bilang isang meat shield. Ang matipuno at mabigat na mecha ni Gordon ay mukhang mahirap, ngunit sa katunayan ito ay napakabilis. Ang mga high-pressure rocket jet ay nagpapabilis sa kanya sa field. At maaari itong tumpak na pag-aralan ang paggalaw ng target sa pamamagitan ng pagsusuri sa computer. Gumawa si Gordon ng 2 flyby na galaw, at pagkatapos ay nahuli niya ang 2 kakompetensya sa bitag. Nabigo ang kamao ng malupit na patayin si Gordon, ngunit sunod-sunod niyang pinatay ang 4 pang estudyante. Master Examiner, ano sa tingin mo ang mga estudyante ng akademyang ito? Si Tian Wu, bilang host, ay lumapit upang tanungin ang opinyon ni Yefan. Agad na lumingon ang kamera kay Yefan, halatang siya rin ang pinagtutuunan ng pansin ng pagtatasa na ito. Bagamat hindi gusto ni Yefan ang ganitong uri ng sitwasyon, upang madagdagan ang kanyang impluensya, hindi siya maaaring maging masyadong perfunctory. Ang akademya ay talagang maraming talento, at sila rin ay matapang at maparaan. Ngumiti si Tian Wu at sinabi, iniisip ng Diyos ng Espada na mula sa kasalukuyang pagtatanghal, kaninong lakas ang pinakapangako na manalo sa unang pwesto. Sumimangot si Yefan, iniisip na nasaktan kanya. Anong butas ang hinuhukay mo para kay Lao Su? Kung tama ang hula mo, masasaktan mo ang mga tao, kung mali ang hula mo, mapapahiya ka. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi lang ni Yefan, ang 10 upuan ay personal kong tinasa. Kung sasabihin ko kung sino ang pinahahalagahan ko ngayon, hindi maiiwasang magdulot ito ng psikolohikal na gap. Hindi ba ito makatarungan sa ibang mga estudyante? Dahil sumagot na ako kay Dean Fang. Natural, hindi maaaring gawin ang ganitong uri ng hindi patas na paghatol. Masasabi ko lang. Sa kasalukuyan, ang mga estudyanteng ito ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan, at ilan sa kanila ay nagtatago, kaya lahat sila ay may pagkakataon na makipagkompetensya. Lumaban. Si Fang Henshaw sa commentary stage ay nasiyahan, ngumiti at tumango. Sinabi ito ni Yefan para iligtas ang mukha at manatiling suspense. Sa puntong ito, halos tapos na ang santukan. Ang malupit ay pumatay ng 6 na kalaban ng mag-isa. Sa mahigpit na pagsasalita, 4 sa kanila ang nagsanib puwersa kay Gordon. Ang 2 major hit sa pagkakataong ito ay hindi pa pumapasok sa huling yugto, at malakas na sila sa amoy ng pulbura. Sa huli, ang natitirang 10 estudyante ay dumating sa tarangkahan ng walang hanggang kaharian. Daan-daang makikinang na sinag ng liwanag ang bumagsak, na ginawang Sol-Emna at Sol-Emna ang buong silid ng pagsusulit. Bukod kina Tyrant at Gordon, nahirapan din sina Duguguda at Lei Zushui na umabant, habang nakatayo si Yu Tian sa dulo. Iginagalang na mga panauhin mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Susunod ay ang pinakamahalagang Tensit Qualifying Assessment. Ang punong tagasuri ng 10 upuang ito ay ang patriarka ng maharlikang pamilya ng Shenlong, ang emperador na Eskremedor, at ang Eskremedor. Salubungin natin ang Eskremedor. Ipahayag ang mga patakaran ng Tensit Assessment na ito. Sa oras na ito, muling dumating si Yefan sa mataas na plataporma sa tarangkahan ng Eternal Kingdom, na nakaharap sa daan-daang kamera. Isa lang ang rule, gawin mo ang lahat para masaktan ako. Magre-rank ako ayon sa iyong pagganap. Naghiyawan ang mga manunood. Iba't iba ang ekspresyon ng 10 estudyante.
Naikuyom ng maniniil ang kanyang mga kamao, halatang nagpapakita ng matinding ayaw sa kanyang mukha. Noong unang panahon, maaari pa niyang pinindot ang ulo ni Ye Fan, ngunit sa isang kisap mata, maaari lamang niyang subukang saktan si Ye Fan. Si Gordon ay mukhang hindi sinasang-ayunan, na parang may palihim na binabalak, at isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, isang grupo ng mga profesional na photographer ang dumating kay Ye Fan. Lord Sword God, paano ka nakapasok sa Eternal Kingdom? Responsable sila sa pagsasahimpapawid sa labas ng mundo. Bagamat ang mga silid ng pagsusuri na ito ay may iba't ibang estilo, lahat sila ay may mga channel para sa pagsasahimpapawid noong sila ay binuo. Kung tutusin, kung hindi malaman ng outside world ang totoong sitwasyon sa loob, mawawala ng kahulugan ang examination room. Ang isang grupo ng mga tutor ng akademya ay lubhang hindi mapakali. Nawala ang kanilang mga susi. Sa kritikal na sandali, hindi na muling magbubukas ang pinto, di ba? Xiaodo, buksan mo ang pinto. Malumanay na sabi ni Ye Fan, na ginagawang hindi maipaliwanag ang lahat. Nagkatinginan ang lahat ay naghahanap kay Xiaodo. Ngunit hindi nagtagal, automatikong bumukas ang pintuan ng walang hanggang kaharian. Natigilan ang lahat, hindi alam ng mga tagalabas, pero ang mga nakatataas sa loob ng akademya ay natulala. Sinong misteryosong pag-iral ang makakapagbukas ng pintong ito? Bumalik si Ye Fan sa Eternal Realm, at sunod-sunod na sumunod ang lahat. Pagpasok pa lang ng mga estudyante, napansin agad nila na mas mataas ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng kaguluhan sa walang hanggang kaharian na ito kaysa sa labas ng mundo. Naramdaman ng maringal na aura ng Eternal Great Emperor, naging solemn na ang mga ekspresyon ng lahat, at nilibot lang nila ang mundo na may mapurol na tingin sa kanilang mga mukha. President Fang, bakit may mga lumulutang na tulay dito? At palagi silang aktibo. Oo, paano tayo mag-shoot ng ganito? Kung mag-a-assume tayo ng mas maraming camera, hindi magkakaroon ng sapat na lakas tao. Nalaman ng taong namamahala sa live broadcast team ang tungkol sa panloob na sitwasyon ng walang hanggang kaharian, at biglang nag-alala at pumunta kay Fang Henxiao. Kumunot ang noo ni Fang Henxiao, ang Eternal Kingdom ang modelong ito. Lahat ng bagay dito ay kontrolado ng ganap na mga variable at palaging aktibo. Bago ka dumating, hindi mo ba alam? Ngumiti ng pilit ang kinauukulan, ito matagal na ang exam room, mas matanda pa ito sa mga lolo natin. Talaga. Nakalimutan kong paalalahanan ka, nanlumo si Fang Henxiao, hindi naman ganito, hindi ba pwedeng live broadcast? Oo, ngunit ang epekto ay ito ay magiging napakasama, at ang camera ay maaaring mawala ng biglaan, pagkatapos ng lahat, ang mga suspension bridge na ito ay palaging gumagalaw. Nakinig si Ye Fan, at sinabi, pagkatapos ay ilipat ito at bumuo ng isang plataporma. Sword God, kung ganoon lang kadali, gagawin ko ulit. Bakit? Sasabihin na sana ni Fang Henxiao na ito ang sulat kamay ng Eternal Emperor at hindi maaaring pakialaman. Ngunit hindi nagtagal, natigilan siya. Xiaodo, pagsamasamahin ang lahat ng pontoon bridges. Nagutos si Ye Fan, at nakita niya na ang lahat ng gumagalaw na tulay ng pontoon ay isa-isang pinagsama-sama. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking plataporma ang matatag na naitatag sa loob ng walang hanggang kaharian. Hindi napigilan ni Fang Henxiao na matigilan, na parabang nakatira siya sa impyerno. Makokontrol mo ang walang hanggang kaharian. Kabanata 4179 na susunod. Nagpakita rin ng pagkagulat ang mga mentor examiners na nag-follow up. Sa hindi inaasahan, pagpasok ko pa lang, isang himala ang aking nasaksihan. Ang isang malaking dahilan kung bakit ang Eternal Kingdom ay inabandona ay ang kapangyarihan ng Eternal Emperor ay masyadong mapagmataas, at imposibleng baguhin ito dito. Kahit na maraming mga ideya para sa pagpapabuti, hindi sila makagalaw. Ngunit sinong mag-aakala na nang dumating si Ye Fan, nagbago ang lahat? Bakit hindi ka nalang lumipat sa pontoon bridge, anong kaguluhan? Hindi sumang-ayon si Ye Fan. So, ito talaga ang sulat kamay ng Sword God. Tanong ni Fang Henxiao. Umiling si Ye Fan, ito ay mahirap na gawain, hindi ko kailangang gawin ito. Rough work. Kung gayon paano mo ito ginawa? Biglang naramdaman ni Fang Henxiao na siya ay ignorante. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, ang walang hanggang kaharian na ito ay nasa ilalim na ng kontrol ng mga tao, kailangan ko lang kontrolin ang manager. Manager. Natigilan si Fang Henxiao, ibig mong sabihin ang halimaw dito. Huwag mong sabihin. Napakapangit, tinatawag itong Xiaodo, sabi ni Ye Fan. May pangalan pa. Paano mo nalaman? Kalokohan, dahil nakuha ko ito para dito. Libu-libong mythical beast ang sumugod sa puso ng bawat isa sa academy, ano ang pangalan niya? Agad na sumigaw si Ye Fan, Xiaodo, lumabas ka at bumaba. Isang magulong enerhiyang katawan ang lumitaw sa likod ni Ye Fan, yumuko ng may paggalang. Lord Sword God, ano ang iyong mga utos? Si Fang Henxiao at ang iba pa ay nanunood sa unang pagkakataon nang makita nila ang hitsura ng halimaw dito. Ikaw ang lalaking kamakaway dito. Nagalit si Fang Henxiao. Dapat. Medyo walang laman si Xiaodo. Sige halimaw ka. Kanina ka pa hindi nagpapakita, bakit ngayon pa lang pumapayag ka na lumabas? Tanong ni Fang Henxiao. Naagrabyado rin si Xiaodo, kaya kinailangan niyang sabihin ng masakit, kung hindi na ako lalabas muli, sisirain ni Lord Sword God ang lugar na ito. Muling natahimik si Fang Henxiao at ang iba, nakatingin kay Ye Fan, ngunit hindi sila nakaimik.
Itigil ang pakikipagtalo, Xiaodo, hayaan ang kapangyarihan ng kaguluhan dito na pumasok sa isang estado ng ganap na katahimikan, sabi ni Ye Fan. Narinig ni Xiaodo ang mga salita at agad na pinatibay ang lahat ng umaagos na enerhiya. Sword God, ano ang ibig mong sabihin sa ganitong setting? Tanong ng isang examiner. Ito ay upang gawing tumpak ang pagsusulit hanggat maaari, sabi ni Fang Henshaw. Tulad ng inaasahan kay Din Fang, naintindihan ko kaagad. Nakangiting tumango si Ye Fan, sa mundong ito kung saan ganap na humihinto ang magulong enerhiya, magagamit ng lahat ng kandidato, tanging ang kanilang sariling paglilinang. Ibig sabihin, kayong mga lalaki. Hindi kayo maaaring gumamit ng anumang panlabas na puwersa upang tulungan kayong pagbutihin ang inyong lakas sa pakikipaglaban. Gao. Doon nagtanong sa oras na ito, Sword God, using external forces, karamihan sa mga propesyon ng mage ay ganito. Natural na hindi ko ipagbabawal ang paghiram, ngunit huwag kalimutan, ang pagtatasa na ito ay hindi isang labanan, ngunit ang pamantayan upang magdulot ng pinsala sa akin. Itinuro ni Ye Fan si Lei Jianshui at sinabing, kung tama ang pagkakaalala ko, ang Lei clan ng sibilisasyong Anda, ang kakaibang kasanayan ay lightning calculation, tama ba? Lei Zhuxue. Nahihiyang ngumiti at tumango, oo, Panginoong punong tagasuri. Sa ilalim ng Divine Thunder ng aking Shenlang, mas mahusay pa ito kaysa kay Bai Ho Lei. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpino at pagpapanday, ang lakas ng kulog at kidlat ay patuloy na napabuti. Kung ang kapangyarihan ng kaguluhan dito ay walang hanggan, kung gayon maaari siyang magpatuloy sa paggawa ng kulog dito hanggang sa ito ay sapat na upang pumatay at makapinsala. Hanggang sa akin. Nagtanong si Ye Fan, sa palagay mo, ang tunay na larangan ng digmaan ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong ito na magsunog ng mga minahan sa lahat ng oras. Nagkatinginan ang lahat, natural na imposible ito. Kung iyon ang kaso, ang Lei clan ay magiging masyadong malakas. Ang Eternal Kingdom ay may dalawang anyo. Ang isa ay ang magulong enerhiya ay palaging nasa estado ng ganap na daloy. Karamihan sa mga tao ay nakikipaglaban dito, tulad ng pakikipaglaban sa isang torrent. Palaging may mga variable. Kung ito ay isang labanan, natural na pipiliin ko ang unang mode. Ngunit dahil ito ay pag-uuri at pagsubok sa limitasyon ng lakas ng pakikipaglaban, natural na gusto kong ihinto ang estado ng daloy. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Ang naiinip na sinabi ng Tyrant, huwag magsalita ng walang kaparehon, kahit anong mode, pareho ang resulta, bilasan mo at lumaban. Ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, biglang inabot ni Ye Fan at pinakawala ng isang Golden Dragon Claw. Hinawakan ng Dragon Claw ang ulo ng Tyrant at kinaladkad siya papunta kay Ye Fan. Bang! Dinurog ni Ye Fan ang Tyrant sa isang hipon gamit ang isang kamao, at ang kanyang mga panloob na organo ay halos tumalsik, at lumipad palabas ng daan-daang metro. Kung magsasalita ako, kailangan mong makinig. Kung ayaw mong makinig, ibigay mo na lang. Ang Tyrant na nasa 20s pa lang at nagpakita ng malupit na dominasyon ay binubugbog na ngayon na parang manok. Ang isang simpleng panlilinlang, sa katunayan, ay nagsasama ng kapangyarihan ng oras at espasyo, na ginagawang ganap na hindi makalaban ang Tyrant. Naramdaman ng maniniil ang sakit na malapit nang madudurog ang kanyang mga laman loob, at tumayo na umiindayog, na inilantad ang kanyang mga ngipin, na parang isang hayop. Galit siya, ngunit wala siyang magagawa. Kung mahina ka, matatalo ka. Hindi iniisip ni Ye Fan na malalayo na siya, hindi siya interesadong masanay sa taong ito. Noon, sinilip pa ng Tyrant si Feng Qinglan. Batay dito, biyaya na para sa kanya na huwag siyang patayin ngayon. Ubo, Sword God, magsisimula na ba tayo? Nagkunwari si Fang Henshaw na walang nangyari, ngunit hindi niya nakalimutang lihim na sumenya sa photographer team na hayaan silang matingnan ng malapitan ang Tyrant. Ito rin ay isang gimmick. Nakatayo ang lahat sa platform sa oras na ito. Si Ye Fan ay nakatayo sa gitna ng field, may hawak na isang napakagandang booklet at panulat na espesyal na ginagamit sa pagtatala ng mga detalye. Sa orihinal, hindi dapat kailanganin ng panulat at papel. Ngunit ito ang mga paglalagay ng advertising ni Fang Henshaw, kaya walang pagpipilian si Ye Fan kundi gamitin ito ng formal. Ang 10 estudyante sa unahan ay pumunta sa Tianwo upang isa-isang gumuhit ng palabunutan. Ang 10 upuan na pwedeng manatili dito ay hindi Star Gods, at least Golden 9, kaya magaan din ang utak ng mga props para sa loto, para maiwasan ang pagdaraya. Matapos lumabas ang pag-uuri, nagpakita si Lei Zhuxue ng isang mapait na ngiti. Ang una ay talagang angkan ng kanyang thunder burning technique. Halika, hindi ko nililimitahan ng oras, magagawa mo ang iyong makakaya, sabi ni Ye Fan. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Lei Zhuxue sa pagkakataong ito. Iniunat niya ang kanyang kamay, nag-condense ng puting gintong kidlat, at hinawakan ito ng mahigpit. Kaagad na sumunod, sunod-sunod na kulog at kidlat ang patuloy na kumikislap mula sa kanya, tulad ng isang malakas na suntok ng martilyo, na nagniningning na may nakasisilaw na mga kislap. Habang ang kulog ay patuloy na nagpapabagal, ang kulay ng banal na kulog sa kanyang kamay ay unti-unting naging sobrang dalisay, malapit sa transparency, at isang mahinang asol na liwanag ang lumitaw. Humihingal si Lei Zhuxue, naabot na niya ang kanyang limitasyon, at kung patuloy siyang magte-forge, hindi na niya makokontrol ang Thunder Gun na ito. Sword God, nasaktan kita. Inihagis ni Lei Zhuxue ang huwad na Thunder Spear kay Ye Fan ng buong lakas. Boom! Halos agad-agad, ang Thunder Gun ay pumutok kay Ye Fan.
Nasiyahan si Lei Zhuxue, at bumagsak dahil sa pagod. Maraming instructor ang nakapikit at nakasimangot, hindi makatingin ng diretsyo. Pagkatapos ng mahabang distansya, inilipat nila ang kanilang mga kalasag upang labanan ang pagkalat ng mga electromagnetic pulse. Nang mawala ang malakas na liwanag, nakita ng lahat na si Yefan ay nakatayo doon, nagsusulat ng isang bagay sa booklet na may panulat na walang pakialam. Susunod, itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabi. Ibinuka ni Lei boiled water ang kanyang bibig, malinaw na nagpapakita ng malaking kawalan. Nilinang niya ang kanyang buong katawan, ngunit hindi man lang siya nag-iwan ng marka sa katawan ni Yefan. Kung hindi mo ito nakita ng iyong mga mata, magdududa ka pa kung tumama ang kulog. Ang iba ay nagpakita rin ng mga ekspresyon ng pagkamangha, at nakita nilang lahat ang pagtatasa ng mga nakaraang creator. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong magaspang ang balat na gaya ni Yefan. Tulad ng inaasahan sa Nine Tribulations Asher Dragon, ang pagsubok na ito. I guess it depends on who can destroy the sword god's clothes, medyo pabiro na sabi ng mga instructor. Ang pangalawang tao na dumating sa entablado ay agad na nagpasigla sa lahat. Ang madilim na heavy mecha ay pumasok sa gitna ng field, at ito ay si Gordon, na palaging nagtatago. Kabanata 4200 Chaos. Ang mga examiners na naruroon ay agad na nagpakita ng matinding pag-asa. Nasa tabi niya ang komentaryo ng internet celebrity, at nagsimula siyang magpaliwanag ng malakas sa camera. Tulad ng alam nating lahat, higit sa kalahati ng propesyon ng alchemist ay talagang hindi nakikibahagi sa labanan. Dahil ang alchemy ay napakadaling makakuha ng mayamang kaalaman, kaya mga practitioner madalas silang mga negosyante at siyentipiko. Ang guro ni Gordon, ang dakilang sage na si Kanan, ang pinakamataas na kinatawan ng ganitong uri. Bilang pinakamayamang disipulo ng Kanan, ang talento ni Gordon ay itinuturing pa nga ng maraming tao. Higit sa Kanan. Tingnan natin kung anong uri ng hamon ang ihahatid ng batang ito, pambihirang henyo ng heavy mecha warlock profession sa sword god. Hinubad ni Gordon ang kanyang helmet sa oras na ito, inihayag ang mukha ni Zhang na mayabang. Dahil hindi ito isang labanan, kung gayon hindi na kailangang ipagtanggol. Ngumiti si Gordon at sinabing, Sword God, bago magsimula ang assessment, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Salamat. Bakit? Nagtataka si Yefan. Dahil pinili mo ang silid ng pagsusulit na ito, pinakakapakipakinabang para sa akin na gamitin ang pamamaraang ito ng pagtatasa. Oh, bakit? Mahinang tanong ni Yefan. Ngumiti si Gordon at sinabing, isa akong scientist. Para sa akin, trabaho ko na gumawa ng walang katapusang mga tagumpay na may limitadong mapagkukunan. Ang agham ng paniniwala ay maaaring mapupuksa ang panlabas na pag-asa sa pinakamalaking lawak. Karamihan sa iba pang mga kandidato sa tabi niya ay nagpakita ng paghamak. Hoy, Gordon, bilasin mo, nagmamadali kami. Inilibot ni Dugo ang kanyang mga mata. Tama, sa tingin mo ba kaya mong sakta ng Sword God? Hindi nagabalang magkomento si Yefan, tapos na akong makinig, para makapagsimula na ako. Nakasanayan na niyang makakita ng mga lalaking sobrang kumpiyansa, at immune siya sa mga katulad ni Gordon. Huminga ng malalim si Gaudon at sinabing, bago tayo magsimula, kailangan kong sabihin ang isang huling bagay. Salamat sa iyo, may pagkakataon akong subukan ang eksperimentong ito. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, lumitaw si Gaudon sa ilalim niya. Alchemy bilog na may iba't ibang kulay. Lila, ginto, puti, asol, pula. Layer sa layer ng alchemy arrays, ang mga energies ay inayos at pinagsama sa pamamagitan ng mga espesyal na panuntunan. Kasabay nito, itinaas ni Gordon ang isang mekanikal na braso, at ang front gun muzzle ay nagsimulang umikot tulad ng isang bilog ng mga gears. Tila ito ay isang tumpak na unlocker, at ito ay kumikislap na may iba't ibang kinang pagkatapos lumiko sa iba't ibang mga lap. 6 na rectangular light curtains ang nabuo sa harapan niya. Ang magulong enerhiya ay dumadaan sa mga layer ng liwanag na ito at unti-unting nabubulok sa purong enerhiya. Ito ay may katwiran na pagkatapos na paghiwalayin ang enerhiya, ang kapangyarihan ay dapat na hamina. Ang kamangha-manghang bagay ay nasa paghihiwalay, ang pamimilit na dala ng enerhiya ay tumataas ng walang tigil. Hanggat sapat na mga vector ang kailangan, ang isang maliit na bato ay maaaring tumagos sa isang bituin. Hanggat ang pagtaas ng entropy ay ginagamit ng makatwiran, gaano man katibay at katatag ang istruktura, ito ay ganap na mawawasak. Bakas sa mga mata ni Gordon ang isang dampi ng sigasig. Nakakatuwa talagang gumamit ng Nine Tribulations Asher Dragon bilang eksperimento. Sumimangot si Yefan, kahit na hindi siya komportable sa mga salita ng lalaking ito, ngunit hindi naman talaga problema ang energy na nasa harapan niya, just having fun. Sword God, dapat kang parangalan, dahil ikaw ang unang taong may pagkakataon na makatikim ng aking panlilinlang. Ang vector ay pare-pareho, ang entropy ay tumataas. Ang matrix. Si Gordon ay umungal, isang maliwanag na sinag, transparent pagkatapos dumaan sa 6 na layer na matrix, sumabog sa Yefan. Nagtaas ng kamay si Yefan at pilit na sinalo ang sinag. Kapag ang enerhiyang ito ay inilabas lamang, ang mga tao sa gilid ay walang naramdaman. Pero habang lumilipas ang panahon, iba na ang pakiramdam ng lahat. 1 segundo, 10 segundo, 30 segundo. Ang sinag ng liwanag na ito ay patuloy na naglalabas. Hindi lamang iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pamimilit na dala ng enerhiya na ito ay naging mas malakas.
Isang aura na sumisira sa lahat at nagdudulot ng walang katapusang kaguluhan na nagpapakilig sa lahat. Ang mas ikinasindak ng lahat ay nasira talaga ang kamay ni Ye Fan. Malinaw, ang mga palad ni Ye Fan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapaso, at kumakalat pa rin ang mga ito. Makalipas ang mahigit 1 minuto, naubos ni Gordon ang kanyang cultivation at tumigil sa pag-output. Tumingin si Ye Fan sa kanyang palad, na halos masunog, at mukhang nagulat. Entropy, chaos, ito ay medyo katulad ng aking espada na lumalabag sa lahat ng batas. Bumulong si Ye Fan at nagtanong, ginagawa mong mas magulo ang kapangyarihan ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagtaas ng entropy. Para sirain ang istruktura ng aking katawan. Alam mo talaga. Natigilan sandali si Gordon, pagkatapos ay sinabi, oo, sa palagay ko, ang anumang walang kamatayang pag-iral ay isang napakamatatag na istruktura. Hanggat pinapataas mo ang entropy, maaari mong sirain ang istrukturang ito at sa panimula ay sirain ang lahat. Maging ang 9 Tribulations Azure Dragon ay pareho. Sa kasamaang palad, ang aking lakas ay limitado pa rin. Kung bibigyan mo ako ng kapangyarihan ng lumikha, sirain ang siyam. Hindi imposibleng pagnakawan ng Qinglong. Narinig ito ng lahat sa isang ulap, ngunit ang mga galos sa mga kamay ni Ye Fan ay hindi nanlilinlang. Kahit gaano mo kagalit si Gordon, alam mong may dalawang brush talaga ang taong ito. Sol M na ang mukha ng tyrant, at napagtanto din niya na ang pagsusulit na ito. Hindi nakakagulat na baliw ka, walang pakialam si Kanan. Napabuntong hininga si Ye Fan, isang bundok ay mataas pa rin, tila bukod kay Chu Yunyao, may iba pang mga baliw na siyentipiko sa mundong ito, na hindi dapat maliitin. Sa totoo lang, talagang naramdaman niya na ang teorya ni Gordon ay magagawa. Gaya nga ng sabi niya, walang absolute power, kahit may paraan, hindi uubra. Ngunit kung ang pamamaraang ito ay gagamitin para sa sanggunian. Inisip ito ni Ye Fan sa kanyang puso, at hindi nakalimutang magpatuloy sa pagsigaw, susunod. Ang susunod na taong lumitaw ay isang salamangkero mula sa Ozlon. Gayunpaman, dahil magaling siya sa natural na spells at poisonous magic, sa harap ni Ye Fan, ito ay katumbas ng pagiging inutil. Dalawang mandirigma at kabalyero ang sunod-sunod na dumating, at sa ganoong kapaligiran, sila rin ay nasa dulo ng kanilang talino. Nang dumating si Dugugude sa labanan, sa wakas ay nakuha ng batang babae ang kanyang hiling at ginamit ang 3 espada ng pamilya Dugo. Isang espada lang ang natutunan ng dalaga ngayon, iyon ay slaying the god. Sa madaling salita, ang 3 espadang ito ng bayani na Haring Dugo Sword ay pawang mga desperado na swordsmanship. Tinalikuran niya ang karamihan sa mga gawain ng espada, at simpleng maayos, iyon ay isang espada ang nagtakda sa mundo. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay tila simple at magaspang, ngunit ito ay nakabatay sa sapat na solidong mga pangunahing kasanayan. Pagkatapos ng lahat, kung gusto mong kunin ng iyong kalaban ang iyong espada ng masunurin, kailangan mo ring maging sanay. Ang slaying god ni Dugo ay natural na hindi sapat para takutin si Ye Fan. Sa pilitan pa rin kinuha ni Ye Fan ang espada gamit ang kanyang kamay, at sa wakas ay nag-iwan ng puting marka sa palad ng kanyang kamay. Pero kahit ganoon, excited na ang dalaga, tumatalon-talon, parang nanalo sa unang pwesto. Sa huli, ang tanging natitira ay ang maglakbay sa mundo at sa malupit. Bilang numero 1 paborito, ang Tyrant ay nadala sa finale, at si Ye Fan ay hindi masyadong naniniwala kung si Fang Henshaw ay hindi makikisali sa isang makulimlim na eksena. Susunod. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, tumingin kay Yu Changxia, at naglakad papunta sa gitna ng field. Isang grupo ng mga examiner sa paligid ang nagpakita ng mapaglarong ngiti. Ikaw mundo, walang silbi ang tumakas sa pagkakataong ito. Oo, kahit ang Sword God ay hindi magkukusa sa pag-atake, hindi magandang ideya na tumakas. Lahat ay nagpakita ng panunuya, halatang hindi optimistiko. Napakamot ng ulo si Yu Changxia at nahihiyang ngumiti, kung gayon. Ako ang nagsimula. Talagang inaabangan ni Ye Fan kung paano maaaring umatake ang taong ito gamit ang isang Emperor-level movement technique. Sige po. Pagtatapos ng kabanatang ito,